Progress. Ayun, so good morning, good afternoon, and good evening from all over the world. Welcome po sa ating Facebook Online Marketing 101 at ngayong gabi po, tuturuan ko po kayo kung paano nyo po gagamitin ng tama yung inyong Facebook para po kayo kumita sa ating ginagawang negosyo. But before I start, syempre, okey lang ba na magpakilala lang ako ng mabilis para naman siyempre, kung magkita tayo sa labas, 'di ba, matandaan mo yung pangalan ko kasi baka mamaya magkasalubong tayo sa labas. Sabihin mo, "Sino nga 'tong gwapong speaker na 'to, parang narinig ko na 'to, nakita ko na 'to, 'di ba?" Maalala mo yung gwapong mukha ko pero hindi mo mabanggit yung pangalan ko, ayan siya. So, my name is Coach Matt Lugto, okey lang ba paki-type sa comment box mo kung nababasa mo ng loud and clear at naririnig mo ko ng loud and clear para alam ko na connected tayo, ayan. My name is, Coach Matt Lugto, ako po ay isang dating empleyado. Actually, 12 years po akong naging empleyado, bakit? Dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral, sa totoo lang, madalas yung nagiging trabaho ko kontraktuwal. Ibig sabihin every 5 months nag-e-endo, naghahanap ng ibang trabaho. So 12 years ng iba't ibang mga trabaho. Nung nagsawa ako sa kakatrabaho, dito sa Pilipinas, naging OFW po ako. So dati rin po akong OFW ng 4 na taon naman. Nag-work po ako ng, ah sales associate sa may Saudi, sa may Dammam, ayan siya. So isa po tayong online marketer, franchise operator, isa po tayo sa mga business consultant dito sa Pilipinas. Tayo po ay isang entrepreneur, naging Millionaires Club po tayo sa ganitong klase ng industriya, naging car achiever, at tayo po ang founder president ng Mr. Siomai at iba pa at ng ating bagong company ngayon na, EBC, 'di ba? So ngayon, ang maganda nito is ang inyo pong lingkod na magte-training po sa inyo ngayong gabi, naka-attend po ng iba't ibang klase ng mga trainings and seminars tulad po ng cash flow board game ni Mr. Robert Kiyosaki. Ayan, so ang itinuturo po dito is, kung paano po yumaman. 'Di ba malinaw na malinaw nakasulat diyan, "Learn what the rich people do that the poor people don't." Kaya naging interesado ako kasi, gusto kong malaman ano nga ba yung ginagawa ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng mga mahihirap, kung bakit sila, yumaman, 'di ba? So ito pong training na 'to is, kay Robert Kiyosaki. Pero bukod po sa, cash flow board game, tayo po ay graduate ng SLS ni Sir Ever Miranda, Successful Living Summit, at tayo po ay graduate din po ng MMI, yung, Millionaire's Mind Intensive naman, ni Sir T. Harv Eker. Tayo po ay graduate din ng Unleash the Power Within ni Sir Anthony Robbins, at bukod po dito sa mga international trainers na ito, tayo po ay naging estudyante rin ni Sir Ching Kitan, ni Sir John Calob at ni Sir Francis Kong, ilan sa mga highest paying speaker po dito, sa Pilipinas. So ibig sabihin po, tayo po, naka-attend ng napakaraming mga trainings and seminars na puwede ko pong ituro sa inyo ngayong gabi. Yung ilan sa mga natutunan ko sa kanila, which is binanggit ko kaganina, ito po ay may bayad pero ituturo ko po ngayong gabi ng libre sa inyong lahat. Ayun yung kagandahan dun, 'di ba? So kung ready ka na, umpisahan na po natin, pero before I proceed, i-share ko lang po sa inyo yung naging pandemic experience ko way back 2020. Bakit? Lahat naman tayo naka-experience ng pandemic, which is sa totoo lang marami sa atin ang namroblema, 'di ba, sumakit ang ulo katulad nung nakikita nyo sa picture ngayon. Marami sa atin ang totoo lang, natakot nung nagkaroon ng COVID dito sa Pilipinas na para bang feeling yata natin yun na yung katapusan ng mundo, 'di ba? Na bawal lumabas at sobrang dami ng kumakalat na mga negative news na puwedeng, pakiramdam natin tumapos ng buhay natin at ng pamilya natin. Kaya, kahit na yung iba nagugutuman, nagrereklamo na nga, nagra-rant sa Facebook,
mas pinili na manatili sa bahay dahil yun ang inuutos ng gobyerno sa atin, bawal ang lumabas. Pero alam niyo po ba na ako po during pandemic habang yung iba namomroblema at habang yung iba, sumasakit ang ulo, doing the business, nagawa ko pong kumita ng 336,079 pesos in 3 months time. 3 buwan, ibig sabihin nag-average ako ng 112,000 pesos every single month habang may pandemic at may COVID dito sa Pilipinas. So ngayong gabi kung ituturo ko sa'yo yung discarding ginawa ko kung paano kong nagawa na kumita ng 6-digit earnings every single month, 'di ba? Using Facebook and online, maging interesado ka kaya? Paki-type nga po ng I'm interested dun sa nagsasabing sila ay interesadong matutunan kung paano nating nagawa na kumita ng average at least 100,000 no every month using yung ating Facebook account at yung tinatawag na online. Ayan. So thank you very much dun sa mga nagta-type na sila ay interesado, nakakatuwa 'no? Sobrang participative nung ating mga, audience tonight at sana hanggang mamaya yan na matapos yung ating training. So umpisahan natin, way back 2020 nung pumasok ang COVID-19 or yung pandemic, hindi lang naman dito yan sa Pilipinas, sa totoo lang po, worldwide po yan ang pinerwisyo ng COVID, 'di ba? At nung nagkaroon ng COVID, sobrang dami ng mga naapektuhang negosyo. Sobrang dami ng mga establishment na nagsarado dahilan kung bakit sobrang dami ng nawalan ng trabaho. Imagine during pandemic, 'di ba? Umabot ng 1,867 ang employed and counting 'yan at patuloy na lumalaki at dumadami yung mga nawalan ng trabaho. Kaya naman sobrang dami sa mga kababayan natin ang sa totoo lang, nahirapan. At yung iba nga kagaya ng sinabi ko sa inyo, nagra-rant na sa Facebook, sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang presidente, at sinisisi kung sino-sinong ibang tao ng kung ano yung nangyayari sa atin during pandemic. Siyempre siguro dala na lang din ng takot lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Pero alam niyo po ba na noong COVID-19 habang marami ang kumpanya na nagsasara at sobrang dami ng mga, empleyado na nawawalan ng trabaho, sobrang dami din po ng mga tao na yumaman. Imagine guys, na yumaman during pandemic season. Ang tanong is, paano? Oh, so yan po yung pag-uusapan natin ngayon gabi na sure ako na kahit wala na yung COVID, 'di ba? Kahit wala ng pandemic, puwedeng-puwedeng makatulong sa ating lahat itong klase ng opportunity na ito. So, paano nga ba na nagawa ng mga tao na habang naka-lockdown, habang nasa bahay, natutunan nila kung paano kumita ng pera, 'di ba? Gamit lang yung mga Facebook nila. So, unang-una siyempre marami sa mga kababayan natin ang talaga namang, nag-adapt dun sa tinatawag na changes o yung tinatawag na pagbabago. Bakit? Sa totoo lang po mga kapatid, dito po sa mundong ibabaw, dalawa lang po ang permanente. Una po yung pagbabago, pangalawa yung kamatayan. Mamimili na lang tayo alin sa dalawa yung gusto nating mauna, 'di ba? Pero siyempre kung pipiliin natin na mag-adapt, sure na tayo, talaga namang gaganansya. Sabi nga, dun sa napakagandang quote ni Charles Darwin ano, sabi niya, "It's not the strongest or the most intelligent that will survive. It's the one who can adapt the most." 'Di ba? Ibig sabihin hindi yung malalakas, hindi rin yung mga matatalino yung makaka-survive kung hindi yung mga tao na mabilis na mag-a-adapt sa pagbabago na nangyayari sa paligid niya. 'Di ba? Kasi sa totoo lang lagi kong paulit-ulit na binabanggit at sinasabi na sa buhay po pabilisan lang pong maka-realize, 'di ba? Kapag mabilis kang naka-realize, mabilis ang pagbabago ng buhay mo, 'pag mabagal kang naka-realize, mabagal din ang pagbabago, pero ang pinakamasakit sa lahat ay kapag wala kang nare-realize, wala na pong magbabago. 'Yan na po talaga yung buhay mo.
'di ba? So kailangan nating maintindihan na dapat matuto tayo na mag-adapt dun sa tinatawag na pagbabago. Ayan po siya. So ngayon, eto yung maganda. Nung araw para lang mas maintindihan niyo kung ano yung sinasabi kong pagbabago, pag-usapan po natin kung paano nga ba binago ng panahon yung sistema na meron tayo, yung innovation na tinatawag. So noong araw po, nung panahon pa ng Hapon, 'di ba? Panahon pa ng mga lolo't lola natin, ang tao po, 'di ba, nabubuhay sa pamamagitan ng bartering. Kasi nung araw po, hindi pa uso ang pera. So ang tao nabubuhay sa pagpapalitan lang ng kalakal. Kapag meron kang isda, pwede mong ipalit ng manok, ng itlog, 'di ba? 'Pag meron kang karne, pwede mong ipalit ng palay. Kapag meron kang magandang anak na dalaga, pwede mong ipalit ng baka. Yung mga gano'n, hindi, joke lang po 'yun. So ibig sabihin po nung araw palitan lang po ng, kalakal. Gano'n pong nabubuhay ang tao. Hanggang sa nauso yung tinatawag na traditional business o yung tindahan. Nung nauso ang pera, nagkaroon ng tindahan kung saan kapag meron kang mga pangangailangan, kapalit ng pera, ng barya, mabibili mo yung mga bagay na kailangan mo. Pero patuloy na tumatalino ang tao kaya nag-i-innovate, 'di ba? Nauso nung araw yung tinatawag na direct selling kung saan hindi mo kailangan pumunta ng tindahan, yung tao mismo yung pupunta sa bahay mo, 'di ba, kakatok, 'di ba, kumakanta pa 'yan, "I'm gonna knock on your door, ring on your bells," 'di ba? 'Yan yung mga Avon ladies nung araw na may dala-dalang maleta, na kapag kumatok sa bahay mo at pinatuloy niyo, yung maleta nagiging lamesa, tapos kung ano-ano pala yung paninda. 'Di ba, magugulat ka na lang, konting kwento, ayun boom, nabentahan ka, 'di ba? Kaya lang, hanggang sa ngayon marami sa atin ang nandirito pa rin sa tinatawag na direct selling. Marami pa rin ang nabubuhay sa lumang sistema na ang alam lang na pagbebenta ay yung tinatawag na direct selling, which is hindi naman outdated pero marami na kasing bago sa panahon ngayon na kapag hindi natin sinabayan, kapag hindi natin inaral, talaga namang tayo, mahihirapan. So, ano ba yung pagbabago na tinatawag? Which is yung online. 'Di ba? Kaya nga kung mapapansin niyo itong si Jollibee at saka si McDonald's, malalaking kumpanya na 'to mga kapatid, pero still sila ay nag-adapt at sila ay nag-innovate, sumabay sila dun sa tinatawag na online system dahil kung hindi, mapag-iiwanan talaga sila. Bakit? Imagine during pandemic season, Jollibee closed 339 stores worldwide noong merong pandemic, 'di ba? Imagine guys si Jollibee malaking kumpanya na yon pero 339 stores ang kinlose during pandemic. So imagine kung hindi sila mag-a-adapt dun sa tinatawag na pagbabago, talaga namang mahihirapan sila. So paano nga ba gumagana yung innovation? Para lang mas maintindihan mo at para mas bumaon sa'yo, paano nga ba yung tinatawag na innovation? Unang-una, eto pag-aralan natin para lang meron kang idea. Nung araw, kapagka gusto mong kumuha ng pera sa bangko, kailangan mong pumila para mag-withdraw. Sa totoo lang medyo mahirap dahil unang-una, 'di ba kung nagmamadali ka tapos merong pila, medyo magiging hassle para sa'yo. Pero dahil sa talino ng tao at patuloy na nag-i-innovate ang mundo, nauso yung tinatawag na ATM machine. Kung saan kapag kailangan mo ng pera, hindi mo kailangan pumila sa bangko, meron ka lang maliit na ATM card, isu-shoot mo lang sa butas, pipindot ka ng konti, viola, may lalabas na pera. Tama, tama. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba tayo? Pa-thumbs up nga kung nakakasunod tayo, para lang alam ko na nasusundan niyo yung pinag-uusapan natin. Ayan, parang walang yatang nagta-thumbs up. Ibig sabihin ba walang nakakasunod? Meron pala. Ayan, so medyo late lang siguro yung aking internet 'no, kasi medyo hindi pa ako nag-adapt sa pagbabago. Yung gamit ko ngayon 2G pa lang kahit 5G na yung uso. Hindi, joke lang yun, 'di ba? So medyo mahina lang yung internet kasi nasa second floor tayo. Ayan, so
Nung nagkaroon ng ATM, patuloy 'yan na nag-innovate, 'di ba? Kasi noong nagkaroon ng tinatawag, na, tawag dito, cashless transaction, 'di ba? Hindi mo na rin kailangan humanap ng ATM machine para pumila at mag-withdraw. Gamit yung ATM card mo, bibili ka direkta, 'di ba? Iaabot mo na lang yung tawag dito, iaabot mo na lang yung ATM card mo dun sa cashier, tapos isa-swipe niya lang yon, may lalabas na resibo, bayad ka na. Ganun siya kaganda. At nung nagkaroon ng, pandemic, hindi lang cashless, bawal na rin humawak ng pera dahil nga may pandemic, dito na uso ngayon yung tinatawag na QR code. Kung saan hindi mo na rin kailangan mag-abot ng kahit na ano, 'di ba? Para maiwasan natin yung pagkakahawa-hawa at pagsasalin-salin ng mga mikrobyo. Nagkaroon ng tinatawag na QR code kung saan i-scan mo na lang gamit yung cellphone mo, pwede ka ng makabayad kung ano man yung goods na gusto mo or, bibilhin mo. Hanggang sa patuloy tayong nag-innovate na nauso yung tinatawag na peer-to-peer o yung tinatawag na bank transfer kung saan hindi mo na rin kailangan mag-scan ng QR code gamit yung sarili mong account, ise-send mo lang sa kabilang account, 'di ba? Dito nauso yung GCash, yung PayMaya, then later on, hindi lang si GCash at si PayMaya, even yung mga bangko, actually lahat ng bangko yata ngayon may mga online bank transfer na rin sila na ginagamit. Hindi lang yung bangko, even sila Home Credit, sila Lazada, sila Shopee, at lahat ng mga mobile apps na ginagamit natin ngayon, talaga namang sumabay dun sa tinatawag nating innovation o yung dun sa tinatawag nating pagbabago. Tama o tama? Nasusundan po ba yung sinasabi ko o nasusundan? Natututo po ba tayo o natututo? Paki-type naman ng yes kung natututo ka para alam ko, para, magpatuloy tayo. Kasi kung hindi ka naman natututo, tigil na natin 'to kasi sayang oras natin pare-pareha. Ayan, so thank you very much dun sa lahat ng nagta-type ng yes at nagsasabi na sila ay natututo, ayan. So, ngayon eto, kapag tayo hindi tayo dun sumabay sa tinatawag na pagbabago, kung hanggang ngayon, talaga namang medyo may katigasan ang ulo mo at ikaw yung isa sa mga negative na tao na nagsasabi na, "Hindi yan para sa akin, hindi yan bagay sa akin, hindi ko yan kaya," talaga namang mapag-iiwanan ka, 'di ba? Talaga namang darating yung time, outdated ka kasi tulad nung mga ginagawa nating trabaho, yung ginagawa nating negosyo, kapag outdated, kapag hindi na uso, talagang hindi nakikita kahit anong pilit ang gawin mo. Tama ba? Katulad nitong mga, ipapakita ko sa inyo na nung araw talaga namang kilala at mga sikat pero bakit ngayon parang hindi mo na nakikita? Sino dito ang umabot dun sa Kodak Philippines? Okey lang po ba paki-type ng ako dun sa mga inabutan? Yung mga inabutan lang, paki-type lang ako dun sa mga umabot dito sa Kodak Philippines. Bakit kayo tumatawa? 'Di ba? So, Kodak Philippines, grabe napakagandang kumpanya nito. Alam niyo nung araw, nung hindi pa uso ang cellphone, 'di ba? Ang uso yung tinatawag na camera, kung saan nilalagyan niyo ng bala, ang tawag dun yung negative film. 'Di ba? Yung iba dun 12 shot lang, yung iba 24, yung iba 36, parang gano'n. Hindi ko kasi inabot, kinukuwento lang sa'kin ng lolo ko, parang ayaw niyo maniwala, 'di ba? Hindi ko kasi siya talaga inabot, pero ang kuwento sa'kin ng lolo ko, ayun 36 daw sabi ni Ma'am Rosaline, 'di ba? Yun nga, may numbers lang yung pag-shot nung camera before, 'di ba? Kaya nga minsan madalas ginagamit yon sa mga birthday party, sa mga reunion, sa graduation, sa kasalan, na minsan kahit humihirit ka pa, isa pa, parang ayaw na nung nagte-take ng camera kasi parang ilan na lang yung natitira. Kasalan, ayan, 'di ba? So, hindi katulad nung nauso ngayon yung mobile phone, grabe unlimited shot na, 'di ba? Lahat na lang ng anggulo kahit magulo, pinipicturan mo, 'di ba? Ultimo yung pagkain, yung iba nga pati pagsi-CR nila pinipicturan pa, 'di mo maintindihan, 'di ba? Dahil nagkaroon na ng unli shot, 'di ba?
Pero nung araw ang ginagamit ng tao, yung, negative film. Kaya lang, itong kumpanya na 'to na Kodak Philippines, hindi sila sumabay dun sa tinatawag, na pagbabago. Sa totoo lang, isa sila sa mga naka-discover nung tinatawag na digital camera nung araw. Kaya lang dahil itong si Kodak Philippines, kilala pagdating sa mga negative films at talagang dito sila sa negosyong 'to kumikita, hindi nila inadapt yung tinatawag na digital camera, which is yung competitor pa nila yung unang naglabas, 'di ba? So, kung papansinin po ninyo dahil hindi nag-adapt dun sa tinatawag na pagbabago, may nakikita pa ba kayong Kodak ngayon? May gumagamit pa ba nito? Parang wala na, 'di ba? Ibig sabihin, maganda at sikat sila nung araw pero this time outdated na sila, 'di ba? Dahil nga hindi sila sumabay dun sa tinatawag na pagbabago. So bukod kay Kodak Philippines meron pang isa. Eto, sinong umabot po dito? Paki-type nga po ng ako para lang malaman ko anong mga edad niyo. Grabe 'no? Para lang malaman anong mga edad, 'no? Sinong umabot dito kay Video City? Ayan, sige lang para lang din alam natin. Nung araw, nung hindi pa uso ang mobile phone, para makapanood ka ng movie, kailangan meron ka nung tinatawag na Betamax. 'Yun yung pinakauna, eh. Sa totoo lang nung araw, ang meron lang Betamax, yung mga tatay na yung mga pamilya na ang tatay nasa Saudi. Kasi doon kami sa Bulacan nung maliliit kami, yung kapitbahay naming nagsa-Saudi ang tatay, siya lang yung may afford na mag-Betamax, eh. Tapos makikita mo sa labas ng pinto ang daming tsinelas, 'di ba? Ibig sabihin sa loob ng bahay nun nanonood ng Betamax hanggang sa nagkaroon nung tinatawag na VHS. Tama ba? Paki-correct niyo po ako kung mali ha, kung tama ba yung informations na nakuha ko kasi hindi ko kasi siya inabot, nag-ano lang ako, nag-research lang ako kung ano ba yung, ano ba yung Video City. So after ng Betamax nagkaroon ng VHS, pero dahil patuloy ang innovation, nagkaroon ng tinatawag na, BCD. Pamilyar ba kayo doon sa BCD, yung plaka na merong side A at saka merong side B, 'di ba? Ibig sabihin mas pinaliit na, 'di ba, yung gadget na kailangan mo para makapanood ka ng movie mo. Tapos hanggang sa lumabas yung tinatawag na DVD. So ano naman yung pinagkaiba ng BCD sa DVD? Yung DVD parang, isang plaka lang pero 3-in-1 player na siya. Ibig sabihin sa isang plaka, tatlo yung puwede mong mapanood, yung iba nga 10, yung iba madami. Tama ba? Nasusundan niyo ba yung kinukuwento ko? Nasusundan niyo ba yung sinasabi ko? Ayun, so yung DVD hanggang sa nung lumabas itong, mobile phone at the comfort of your own, imagine guys, even yung Philippine cinema sinira nitong innovation na 'to, nitong pagbabago na 'to. Bakit? Imagine gamit ang cellphone mo kahit nasaang lugar ka, 'di ba, i-o-open mo lang yung mobile phone mo kayang-kaya mo ng makapanood ng mga movies. Eto pa, naglabasan yung YouTube, ngayon meron pang Netflix. Talaga namang, itong si Video City napag-iwanan na, 'di ba? Actually wala naman silang kasalanan kaya lang gano'n talaga, eh. Ang mundo patuloy na nagbabago, ang mundo patuloy na umiikot. Bukod kay, Kodak at saka kay Video City meron pang isa, si Nokia. Sino ang umabot po kay Nokia? Actually si Nokia po ito po yung pinakasikat na mobile phones nung araw. Sila yung pinakamagaling pagdating dun sa mga tinatawag na di-keypad na cellphone. 'Di ba, andiyan yung naglabasan yung mga Motorola na malalaki, 'di ba, yung parang pangkaskas ng yelo nung araw. Ang laki-laki ng cellphone mo 'pag nilagay mo sa bulsa mo, 'di ba? Hanggang sa nung nagkaroon ng Nokia, ang galing pinaliit nila. Nagkaroon ng 5110 hanggang sa nagkaroon ng 3210, ter excuse, 3310, 8210, hanggang sa naglabas sila ng mga N series, 'di ba? Naabutan niyo ba? Nakaka-relate ba kayo? Parang parang ako lang yung matanda dito,
'Di ba? So, 'yun yung Nokia nung araw, sila yung pinakamagaling pagdating sa basic phone dun sa mga di-keypad. Kaya lang nung nagkaroon ng touchscreen, 'di ba, yung mga mobile phone na touchscreen na, eh, hindi nag-adapt itong si Nokia. Actually nung in-interview nga yung CEO nila, sabi niyang gano'n, talaga namang nalulungkot siya dahil unang-una sabi niya, "Wala naman kaming ginawa. Hindi namin alam kung bakit kami nalugi, bakit kami alam mo yon nagsara. Wala naman kaming ginawa na mali. Actually, wala naman talaga kasi sila nga yung pinakamagaling nung araw. The problem is hindi sila nag-adapt dun sa tinatawag na pagbabago. Actually, nag-adapt sila later on pero huli na. Masyado nang sumikat si Samsung at saka si Apple pagdating sa mga touchscreen phones, 'di ba? Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo meron pang mangilan-ngilan pero halos wala na talagang gumagamit, at bumibili pa ng, mga Nokia. So guys, kung aaralin nating maigi, kung tayo sa ginagawa natin ngayon, mapatrabaho man 'yan or mapanegosyo, kung hindi tayo mag-a-adapt sa tinatawag na pagbabago, malamang sa malamang darating yung time, yung ginagawa nating diskarte, yung ginagawa natin ngayon, eh, magiging outdated na kung saan kahit ang sipag-sipag mo naman, kahit ang galing-galing mo naman, parang ang hirap na para sa'yo ang kumita. Tama o tama? So ibig sabihin, kailangan pala matutunan natin na mag-adapt dun sa tinatawag na pagbabago. Ano ba yung bumago sa sistema, 'di ba? Ang totoo, napakasimple, yung tinatawag na online business. Sa totoo lang, kung mapapansin po ninyo itong online lalo na yung business, sobrang dami po ng pinayaman nito lalo na yung tinatawag na e-commerce, yung dropshipping. Actually, marami na, yung online ngayon sobrang lawak na, eh. Even nga yung mga artista ngayon, 'di ba, before pandemic sobrang sikat nila sa mga televisions pero ngayon mas kumikita na sila using online, using yung mga social media site like TikTok, like, Facebook and YouTube, 'di ba? So ibig sabihin even nga sila, eh, nagsipag-adapt dun sa tinatawag na changes. So tayo, kailangan din natin na mag-adapt. Ang tanong, yung negosyo mo ba ngayon, yung trabaho mo ba ngayon online na? Eh, kung hindi pa, eh, magkakaroon ka ng malaking problema. Kasi marami ngayon ang talagang, tawag dito, nag-adapt. Even nga yung mga ukay-ukay, eh, 'di ba, na dati para makabili ka kailangan puntahan mo yung puwesto nila. Ngayon naka-online na sila. Imagine sa konting pagkaway-kaway, pamain. Alam niyo po ba sobrang daming yumaman sa kanila? Gano'n po ka-powerful ang online. Bakit? Imagine ultimo yung mga bili ng pagkain ngayon naka-online na rin. 'Di ba nung araw kailangan mong lumabas ng bahay para kapag nagugutom ka. Ngayon kahit gabi merong diyan nagbibigay ng service 24/7. Nandiyan si Grab, nandiyan si Foodpanda, nandiyan si Padala, 'di ba? Even yung pagbili ng mga gadgets nung araw kailangan mo pang pumunta ng mall. Yung iba kailangan pumunta pa ng Green Hills, ng Quiapo, ng Raon. Ngayon lahat naka-online na. Bakit? Nandiyan si Shopee, nandiyan si, Lazada. Pero gaano ba ka-powerful ang isang online business? Pamilyar po ba kayo kay Amazon? Sino dito pamilyar kay Amazon? Paki-type nga po ng ako para lang alam ko. Amazon po, hindi po Amazona, ha? Ayan. Si Amazon po ay isang online, selling platform na alam niyo po ba guys, hindi lang nagdoble yung kinita, nag-multiply by 10 ang kita nila during pandemic. Ibig sabihin, gano'n kadami ang naging mga customers nila. Bakit? Imagine dito pa lang pala sa Pilipinas, ang pag-uusapan natin dito pa lang sa Pilipinas, ha. Imagine guys, dito pa lang sa Pilipinas 76 million na ang social media user or yung mga cellphone users. Imagine guys, 76 millions. Gano'n karami. At ang malupit itong 76 million na 'to, eh, umuubos ng 5 hours a day sa paggamit lang ng Facebook. Actually, hindi nga 'to totoo, eh. Kasi yung ibang kilala ko hindi lang 5 hours kung gumamit ng cellphone, lintik. Mula umaga paggising, pagmulat ng mata, hanggang sa gabi matutulog na lang nalalaglagan pa ng cellphone sa mukha niya sa antok.
pero ayaw pang bitawan yung cellphone niya. Tama ba? Ibig sabihin, hindi lang 5 hours kasi yung iba hanggang kubeta. Grabe kubeta talaga 'no. Yung iba hanggang CR dala-dala yung cellphone niya, hindi mo maintindihan anong ginagawa dun, 'di ba? So ibig sabihin, tayong mga Pilipino gano'n tayo ka-addict sa paggamit ng mga cellphone, lalo na sa pagpe-Facebook kasi gusto natin updated tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Ano ba yung latest trending ngayon sa Facebook na alam mo? Sige nga paki-comment nga sa comment box mo, ngayong araw na 'to, ano yung nasagap mong latest sa Facebook na nagte-trend ngayon? Parang yung isa yung ano, yung kalsada sa Pasay na nagkaroon ng malaking butas, 'di ba? Yan yung isa sa mga trending ngayon na kumakalat sa ano, sa Facebook, 'di ba? Ayan yung EDSA. Anong nangyari sa EDSA, 'di ba? Ganyan tayo mga kamarites, 'di ba? Lahat ng nangyayari sa paligid natin. 'Di ba? So, ibig sabihin ko guys, tayo talaga bilang Pilipino actually, mahilig tayong gumamit ng Facebook, gano'n po siya. O ngayon, eto yung maganda niyan, ibig sabihin kung lahat pala ng tao, nagfe-Facebook, lahat ng tao nasa Facebook, maituturing pala na itong Facebook ang isa sa pinakamalaking online store sa buong mundo. Guys, grabe sa buong mundo. Bakit? Hindi lang naman Pilipino ang nagfe-Facebook, pati yung mga tao sa ibang bansa, lahat sila nakatutok sa Facebook. So ibig sabihin, kapag ang negosyo mo pala, inilagay mo sa Facebook, sobrang laki ng chance na kumita ka talaga. Bakit ko nasabi? Dito pa nga lang sa Pilipinas, grabe guys, imagine 76 million ang araw-araw na umuubos ng 5 oras para lang mag-cellphone. So sa 76 million na yan, na-imagine mo na ba kapag nag-post ka pala ng kahit na anong produkto mo online, napakalaki pala ng puwedeng kitain mo. Imagine sa 76 million, kung 10% na lang ang makakakita ng post mo everyday, meron kang 7,600,000 na potential customer, kung 10% lang. 'Di ba? Sa 76 million sobrang dami niyan. Pero ipagpalagay na lang natin, 'wag ng 10%, kunin natin yung 1% na lang. 76 million, alam niyo ba guys ang 1% niyan is 760,000 potential customers. Na-imagine mo na ba gaano kaya kalaki ang pwede mong kitain kapagka ang negosyo mo pala, ginawa mong online. Tama ba? So, imagine halimbawa na lang mag-sample tayo, sample lang naman. Halimbawa si Ma'am Shandy. Shandy ba? Shandy? Ang ganda-ganda ni Madam, 'di ba? So, ipagpalagay na lang natin yung ganda ni Madam, ginamit niya 'no, nagbenta siya online. Sabihin na lang natin ano, nagluto si Madam ng macarons o kaya yung mga pulburon, yung mga gano'n, tapos binenta niya online, tapos pinakpak niya. 'Di ba? Ipagpalagay natin sa bawat pack ng pulburon na ibebenta ni Madam, 'di ba? Naglagay na lang siya ng tubo na ₱50 na lang, 'di ba? So imagine guys, kung 760 yan ang laki niyan. Kunin pa natin yung 1% ng 1%, 76,000, sobrang dami pa rin ng puwedeng bumili sa'yo. 'Di ba? Sa 76,000 na 'yan, kung lalagyan mo na lang ng interest na ₱50 yung bawat ibebenta mo, kaya mong kumita ng 3.8 million. Guys, imagine sa 1% ng 1% pa lang ng lahat ng nag-o-online, kaya mong kumita ng 3.8 million. Yun, kung ₱50 ang gagawin mong tubo sa bawat produktong ibebenta mo. Ipagpalagay na lang natin, 'wag ng ₱50 kasi baka mahirapan kang bumenta. Gawin na lang natin ₱15 yung gagawin mong tubo sa bawat ibebenta mo. Ipagpalagay na lang natin, 'wag na tayong lumayo, yung mga EBC Millionaires Perfume natin o yung mga inspired perfume natin. 'Wag ng ₱50 yung gawin mong interest. Sample, inspired perfume, ₱149 yung members price.
Naglalagay ka ng 50 pesos na tubo kaya nagiging 199. Yung iba nga 249 pa ibinebenta. Imagine kung 15 pesos, kahit 15 pesos lang yung ilagay mong interest, kung 76,000 ang makakakita at bibili nito, kaya mong kumita ng 1,140,000 pesos. Ibig sabihin, sa 15 pesos na interest sa pabango natin, kayang-kaya mong kumita ng 1,000,000. Guys, hindi lang 15 pesos ang interest na inilalagay natin sa mga pabango natin. 'Di ba? Ibig sabihin ko mas malaki pa diyan yung puwede mong kitain. Pero ipagpalagay na lang natin halimbawa na lang yung 7,600 na yan, 'di ba? Do'n na lang sa 1% ng 1%, 7,600 times 15 pesos, kaya mo pa rin kumita ng 6 digit or 114,000. Sa 1% ng 1% ng lahat ng nagse-cellphone dito sa Pilipinas. Gano'n kalaki yung posible na kitain mo. Kaya lang baka ang sabihin mo sa'kin, parang hindi naman yata yan totoo, sir. Bakit? Ang dami ko nang ibinenta sa Facebook, ang dami ko nang ipinost, pero hindi naman ako kumikita, 'di ba? Ang totoo, hindi naman din talaga. Bakit? Hindi naman porket merong 76 millions na tao na nagpe-Facebook araw-araw, yang 76 million na yan, makikita yung ipino-post mo. Baka nga kokonti lang yung nakakakita ng post mo, Bakit? Kasi nga hindi mo alam kung paano mo gamitin ng tama yung Facebook na ginagamit mo ngayon. Kaya yaan yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Actually, ngayon pa lang mag-uumpisa yung training. Yung una, ano pa lang yun, warm up pa lang yun. Ito pa lang yung totoong training natin. Ang tanong, ready ka na bang matuto kung paano mo gagamitin ng tama yung Facebook mo? Paki-type naman ng yes do'n sa mga gising pa at do'n sa mga tulog na. Hala, magsigising kayo. Sayang naman yung mga matututunan ninyo, 'di ba, kapagka nagtulog-tulog kayo, 'di ba? So eto yung malaking tanong ng maraming tao, "Sir, ginawa ko naman. Sir, nagpo-post naman ako sa Facebook. Yung iba nga, nag-a-advance pa, nagbo-boost posting pa, gumagastos pa ng malaking pera. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabenta? Yan yung malaking tanong. At yan yung sasagutin natin at bibigyan natin ng magandang solusyon ngayong gabi. Kaya alam mo, napakaswerte mo kasi isa ka sa napakaraming tao ang naghahanap ng solusyon sa labas kung paano nila gagawin ng tama yung negosyo nila. Pero ikaw, isa ka sa 31 na tao, alisin mo ko 30 na lang na matututo ngayong gabi. Kaya okay lang ba palakpakan mo yung sarili mo kasi nagbigay ka ng oras ngayong gabi at ikaw ay matututo at ito na yung unang steps mo para talagang kumita dito sa ating negosyo. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba 'to? Ano nga ba itong dahilan na 'to? Ayan. Guys, merong tanong dito, pakibasa nga po ninyong lahat. Ang nakalagay dito, nababasa niyo ba? What makes people decide? Bakit nga ba marami ang pino-post natin sa Facebook, ang ipino-post natin sa online, pero bakit ang tao kahit anong post mo, kahit anong gawin mo, hindi bumibili sa'yo? Ano nga ba yung ano nga ba yung reason? Ano nga ba yung puwedeng magbigay sa tao para mag-decide sila na bumili sa'yo? Sige nga, paki-type nga sa comment box, ano sa palagay mo? What makes people decide para bumili sa'yo ng mga bagay na ibinebenta mo online? Paki-type po sa comment box po ninyo para lang din alam ko. Grabe ang daming nagta-type, ang dami niyong alam, 'di ba? Useful, grabe ang galing ni Sir Darwin. Siyempre kapag ang ibinebenta mo, excuse magagamit, 'di ba, kailangan ng tao, malamang sa malamang yung tao bibili, 'di ba? Gano'n din ang sagot ni Ma'am May, useful. Kapagka ang binebenta mo talaga, 'di lahat na lang tayo useful, 'di ba? Do I need it? Grabe English! Sabi ni Sir Ruel, na-miss ko 'to si Ruel.
Do I need it? Ano sa Tagalog yun? Parang di ko naintindihan, eh, English kasi, 'di ba? So, puro useful na yung nababasa ko, ano kopyahan na lang 'to, 'di ba? Ayun, grabe ang galing ni Ryan, useful daw, 'di ba? Ginaya na lang din, eh, 'di ba? Sabi ni Jacob, very informative. Oo, grabe 'yun, 'di ba? Halimbawa, nagbenta ka ng betsin sa online at napaka-informative nung produkto, malamang marami talagang bibili nun, 'di ba? We make it useful through emotion, impulsive, ayan. So, maraming kasagutan. Pero alam niyo, sabi nga, sa online kasi, medyo parang ano ba yung pinakatamang term dun? Parang ang hirap mag-decide na sa panahon ngayon sa dami ng mga manloloko, sa dami ng mga scammers na nagkalat. Kaya minsan kahit maganda yung produkto, minsan kahit mura, 'di ba, parang nakakatakot. Actually, yung mga mura pa, yun pa yung mas nakakatakot bilhin. Pero bakit maraming tao ang nagde-decide na bumili? Ang kanilang dahilan, 'di ba? At ang kanilang unang tinitignan mga kapatid, eh, yung tinatawag na sige paki-type nga po sa comment box ninyo kung, nagbago yung screen ninyo at nababasa niyo ano yung reason bakit sila bumibili. Paki-type po para po alam ko na nakikinig ka at naiintindihan mo. Kadena, ayan 'di ba, tama. So, kapag nagbenta po kayo ng kadena online, mas malaki po yung tsansa na kayo po ay kumita, ayan. So trust, yan po ang magandang ibenta. Kasi uso na po ngayon ang family planning. So ibig sabihin kapag trust ang ibinenta hindi, joke lang po yun, hindi po condom, 'di ba? Yung pag-uusapan po nating trust, eh, yung tinatawag na tiwala, 'di ba? So kapagka po yung tao, eh, nakuha natin ang tiwala. Maniwala po kayo sa'kin o hindi, kahit po anong ibenta niyo sa kanya, eh, bibilhin po niya basta't siya po, eh, meron ng tiwala sa inyo. Pero kahit gaano kaganda, kahit gaano kamura, kapagka po yung tao, eh, walang tiwala sa inyo, lalo na ikaw legal naman yung kumpanya mo, pero yung itsura mo mukhang scammer, 'di ba? Eh, wala talagang bibili sa'yo. Kaya nga ako lagi kong pinapangunahan yung mga kausap ko, eh. 'Di ba, "Ma'am, sir, mukha lang po akong scammer pero legit po yung kumpanya namin." 'Di ba? Inuunahan ko na para lang mawala yung pagdududa niya at makuha ko yung tiwala niya. Actually, kidding aside, yung tiwala po napakaimportante po ito para po sa lahat ng mga magiging customers at potential customers po ninyo para po sila ay mag-decide na bilhin kahit ano pa yung ino-offer mo online. At napakalaki po ng advantage kapagka po ang tao nakuha mo yung tiwala nila. So, ito nga po, nakikita niyo po ba sa inyong screen? Parang ang bagal ng transition nung ano ko, eh. Ayan. So, hindi ko alam kung sino na sa inyo yung nakapanood nung The Wolf of Wall Street ni Jordan Belfort. Napakaganda nito pagdating sa sales at ini-encourage ko kayo kung hindi niyo pa napanood, mas maganda na panoorin po ninyo The Wolf of Wall Street ni Jordan Belfort. Alam mo ano yung sinabi niya? Sige, pakibasa niyo po sa inyong, screen. Ayan. Ang sabi niya dun sa kanyang mga agent ang sabi niya dun sa kanyang mga tauhan, sabi niya, "The point the point is it really doesn't matter what the fuck they say. The only real objection that they have is that they don't trust you guys." Ang talagang problema lang kung bakit ang tao, eh, hindi bumibili, eh, dahil wala silang tiwala. Ang sabi niya sa mga tao niya, "Why should they trust you? I mean, look at you. You're a bunch of fucking sleazy salesman." 'Di ba? Imagine. So, napakalaki pala ng impact kapagka ang tao nakuha mo yung tiwala niya. Lalo na sa online medyo mahirap 'yan. Bakit? Eh, ang daming manloloko, ang daming scammer ngayon. So, paano natin ipoposisyon yung mga sarili natin bilang online seller para pagkatiwalaan tayo nung mga tao
na magiging potential customers natin o yung mga tao na bebentahan natin ng produkto. So kung ready ka na matuto, mga kapatid, mga kaibigan, welcome po sa ating training, Online Marketing 101, at mag-uumpisa na po tayo sa ating training. So grabe 'no? Nakaisang oras yung intro natin, ito pa lang pala yung umpisa talaga ng training natin. So ang tanong, ready ka na ba? Paki-type nga po ng number 2 kung ready ka na para alam ko kung ilan pa yung gising. Sige, bibilangin ko ilan yung magta-type para alam ko ilan pa yung gising. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na lang, 7, 8, 9, 10, 11, 30 tayo dito. Bakit 11 lang 'to? Nasaan yung 11? Tulog na? Sayang naman, 'di ba? Ito pa lang yung umpisa ng training natin, ayun. So, marami pang gising. Nakakatuwa naman kasi kahit papaano mas marami yung gising kaysa dun sa tulog, 'di ba? Ayan, so welcome po to Online Marketing 101. Ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ito pong 10 basic Facebook guidelines, 'di ba? Gagawin nating kapaki-pakinabang yung inyong mga Facebook kasi naniniwala ako matagal ka nang nagfe-Facebook, kaya lang baka yung Facebook mo until now hindi mo pa rin pinagkakakitaan. So, okey lang ba this time guys, yung Facebook mo pagkakitaan mo na, 'di ba? So, ngayong gabi, eto pag-uusapan natin kung paano niyo gagamitin ng tama yung mga Facebook account ninyo. So, kung ready ka na, paki-type naman ng number 1. Kasi eto na yung una, number 1, 1, 1, 1, 1. Ayan, ang daming nagta-type. Thank you very much dun sa mga nagpa-participate at sa patuloy na mga nagta-type. Ayan, ilan na lang ang nagta-type ng 1, ibig sabihin iyan na lang yung mga gising. 'Di ba? So number 1 yung tinatawag nating profile. So guys, aayusin natin yung ating mga Facebook account. Bakit? Baka kasi magaling kang magbenta, magaling kang magsalita, mabuladas ka, kaya lang hindi ka nakakabenta or nahihirapan ka simply because baka may problema dun unang-una sa Facebook account mo pa lang. Marami sa atin, ang totoo lang, hindi nano-notice 'to, hindi sila aware. Ibig sabihin ko magaling sana sila, mahusay, kaya lang dahil hindi sila aware na yung Facebook account na ginagamit nila, meron palang slight lang naman, konting problema na kailangan iayos, hindi nagtutuloy-tuloy yung benta nila. Pero alam niyo guys, kapag ito naayos natin ngayong gabi, most likely mas malaki yung magiging chance mo para yung mga tao magtiwala sa'yo at makabenta ka na online starting tomorrow. So umpisahan natin sa paglilinis ng profile mo. So nung ako po nag-uumpisang gumamit ng Facebook, ito po yung aking profile account, yung profile picture ko way back 2012 nung nag-start po ako. Ang macho, 'di ba? Yummy! Kasi nung panahon na nag-i-start pa lang ako na mag-Facebook nung araw, parang ano, alam mo yon yung chick boy pa tayo, eh. Alam mo yung chick boy? Yung pwede sa chick, pwede sa boy, yung mga gano'n. Hindi, ibig sabihin ko nung araw, parang alam mo yon, ang online kasi 'pag naintindihan mo mga kapatid, 'di ba lagi niyong naririnig sinasabi natin, dito sa business natin, hindi pabango, hindi kahit na ano yung ibinebenta mo kundi yung sarili mo. Kasi kahit ano pa yung i-offer mo 'pag ang tao walang tiwala sa'yo, walang bibili sa'yo. Pero 'pag nakuha mo yung tiwala nila na ibenta mo yung sarili mo, na iposisyon mo yung sarili mo, most likely mas malaki yung chance na makabenta ka. Pero kung ikaw ay isang online seller na nagbebenta ng produkto online at merong kliyente mo ang naging interesado, gusto na sanang bumili. Alam mo kung ano yung malupit? Ang gusto sanang bilhin sa'yo, bicycle cart. 60,000 magkano yung commission? Grabe, 10,000. 'Di ba interesadong-interesado sa post mo. Kaya lang nung pinuntahan yung Facebook account mo para anong pinakatamang term dun? Sige tulungan niyo ako para tignan kung legit ka, parang may tamang term dun, parang gutom na kasi ako, eh. Para yun i-stock, para i-stock yung account mo, 'di ba? Magpapadala na sana ng 60,000, tinanong saan magse-send? Nag-send ka ng GCash, tapos nung nakita yung Facebook mo nakahubad, grabe! Parang si Machete, 'di ba?
Anong sabi? "Shit, ito na yung kausap ko." 'Di ba nakahubad, wala man lang pambiling damit. 'Di ba baka mamaya scam 'to, baka mamaya hindi totoo 'to. Guys imagine ha, totoo 'tong sinasabi ko. Nag-post ka ng bicycle cart lalo na nag-boost posting ka pa, umubos ka ng pera, 'di ba? Tapos nung ready na yung kliyente mo, magpapadala na, nagulat ka nagbago yung isip. Bakit hindi nagpadala, bakit hindi natuloy? Hindi mo na-realize, hindi ka aware. In-stalk pala yung Facebook mo tapos dun pa lang sa profile picture mo, negative na. Kasi nawala na yung tiwala niya dahil si Machete ka pala. 'Di ba? Imagine 'no? Imagine magpapadala na, kumita ka na sana ng 10,000 na commission, pero dahil lang problema yung Facebook profile mo, yung profile picture mo, nagbago yung isip. Malamang marami sa inyo ganyan. Kasi ako, na-experience ko din yan, eh. Magpapadala na yung kliyente ko, nagsabi na ipapadala niya bukas, hiningi na yung bank account ng company, ganito, ganyan. Tapos kinabukasan nagbago yung isip. Malaman-laman ko sa iba sumali, sa iba bumili, sa iba nagpadala. So ano nangyari? Yun pala, in-stalk niya yung Facebook account ko tapos meron siyang nakitang hindi niya gusto. So isa 'to sa mga posible na maging problema mo kapag hindi maayos yung profile picture diyan sa account na ginagamit mo ngayong nag-o-online selling ka na. So anong kailangan natin gawin? Ayusin natin. Pero okay na yung nakahubad. Ang problema kapag ang Facebook account mo ganito yung profile picture. Guys, imagine, nagpo-post ka ng mga food cart tapos nung inustok yung mukha mo, ganyan yung makikita niya, may nakalagay pang punyeta. 'Di ba? Ano sa palagay mo? Guys, check nyo nga yung mga account nyo, tingnan nyo nga yung mga profile picture nyo, maayos ba yan? 'Di ba? Ito pa malupit, yung iba ang ginagamit na profile picture, yung aso niya o kaya yung pusa nila, anak ng teteng. 'Di ba? Ilagay mo nga yung sarili mo dun sa kliyente, ikaw yung magpapadala ng 60,000. Tapos nung in-stock mo, nagulat ka, anak ng pusa, pusa pala yung kausap mo. Paano nakaka-reply yun sa'yo? 'Di ba, so, kahit naman ako yung may 60,000, malamang sa malamang hindi ko na ipapadala, 'di ba? So, ibig sabihin ko, malaki pala ang impact kapagka yung Facebook account na ginagamit natin, 'di ba, malayo dun sa ipino-portray natin bilang tayo. So, dapat hindi ko naman sinabing maging disente, hindi naman kailangan na nakabarong ka, nakapamburol ka, 'di ba, sa profile picture mo, pero yung maging maayos man lang sana, 'di ba, na hindi malayo. Wag naman din sana yung picture na nung grade 2 ka pa, masabi lang na pogi ka, 'di ba, yung mga gano'n. Meron kasing mga gano'n na pinababata ng gusto yung itsura niya, eh. Malamang sa malamang lalong magdududa yung kausap mo. 'Di ba kasi sa picture ang pogi-pogi mo tapos nung nagkita kayo sa office, 'di ba? Dun sa picture Alden Richard, 'di ba? Tapos pagdating sa office si Bentong pala yung kausap niya, hindi joke lang. 'Di ba ibig sabihin ko mas maganda yung totoo, yung maayos, 'di ba? Yung yung ilagay mong picture mo. So, palitan natin yang, nakahubad na yan, ayusin natin at least yung maging maayos. So, paano ba magpalit? Meron pa ba sa inyong hindi marunong magpalit ng profile picture? O dun sa mga hindi marunong, eto may arrow. I-click mo lang po yung ano, yung ayan, yung camera. Dun sa hindi marunong magpalit ha. Palitan natin yung profile picture kung hindi maayos. Para bukas, 'di ba? Mas okay na na makikita ng mga kliyente mo. Click mo lang yung, camera na 'yan, pati yung nasa taas, sa cover photo mo tapos palitan mo ng picture, ayan, 'di ba? So yung kaganinang Machete na nakahubad, oh, ganyan na yung profile picture niya, 'di ba? Pili kayo ng maayos, hindi naman kailangan na nakabarong, hindi naman kailangan sobrang disente, at least maayos tignan, 'di ba? Para kapag binisita ng mga kliyente natin yung Facebook natin, maayos niyang makikita. Sa cover photo niyo guys, marami kayong puwedeng ilagay diyan. Puwede niyong ilagay diyan yung pamilya niyo, 'di ba? Puwedeng yung kung may pamilya ka na, lagay mo diyan yung asawa mo, yung anak niyo, kasi maraming tao unang-una tinitignan niya kasi isipin mo kapagka yung sasalihan mo mayroong maayos,
at matinong pamilya, 'di ba parang ang sarap na maging parang ang gaan sa loob na maging business partner siya. So malaki din yung impact kapagka yung family yung inilalagay. Pero puwede rin namang mga ano, mga Bible verse o kaya yung mga motivational and, inspirational quotes. Ako ang inilagay ko sa aking cover photo is ito, kung nababasa ninyo, nakalagay diyan, "Dear Lord, lead me to make choices that brings you glory and allow me to experience the life you intended for me to live." Actually, may kasamang attractions na rin 'yan. Pero, ang totoo is ipinapaubaya ko na kay Lord kung ano man yung buhay na gusto niyang ibigay sa akin. Kasi naniniwala ako kung ano yung mga bagay na meron ako ngayon, yun yung gusto ni Lord para sa akin. At siyempre hindi tayo nag-i-stick lang dun, ina-attract pa din natin na magkaroon pa ng mas magandang buhay, mas maayos na naaayon sa kagustuhan ni Lord. So kayo puwede niyo ring baguhin yung mga cover photo ninyo, depende po, sa inyo. Pero malaking tulong po kapag inayos po natin ito, 'di ba? Then, ganyan yung magiging itsura niya 'no, nung nagpalit na tayo ng profile picture and ng cover photo. Then sa cellphone naman, ganyan naman yung magiging itsura niya. Pero eto naman yun, after niyong palitan yung inyong profile picture and yung inyong cover photo, check niyo naman yung pangalan. Baka kasi mamaya yung pangalan mo hindi naman talaga yan yung pangalan mo. 'Di ba? Baka ang pangalan mo Lamberto Soropot Jr., 'di ba? Just call me Lambe for short. Ang bantot ng pangalan ang pangalan pa lang ang bantot na, 'di ba? So ang ginawa mo pinalitan mo, binago mo yung pangalan mo, nilagay mo Alden Richard, 'di ba? Kaya lang nung naging interesado, 'di ba? Magpapadala na 60,000 bicycle cart, hiningi yung GCash account mo. Ang pangalan mo sa Facebook, Alden Richard, pero nung sinend mo yung GCash account mo, ang pangalan Lamberto. So problema yon, 'di ba? Isipin mo magpapadala na sana kaso nung nalamang iba yung pangalan mo sa Facebook, iba yung pangalan papadalahan niya, nagbago na naman yung isip niya. So kung ikaw hindi yan yung totoong pangalan mo na inilalagay mo diyan sa Facebook mo, ngayon pa lang ayusin mo na yan. Ngayon pa lang itama mo na yan kasi 'wag mo nang antaying masayang pa yung mga pagkakataon na meron na sanang magpapadala, it so happen lang na nung isinend mo yung GCash account mo, iba yung pangalan mo sa Facebook na pinag-inquiran niya, iba din yung GCash account mo na pangalan na ibinigay mo sa kanya. So puwedeng magbago yung isip nung kliyenteng kausap mo. Nakukuha niyo ba guys, natututo ba tayo? Pa-thumbs up nga dun sa mga natututo pa kasi parang ang lulungkot na ng mga mukha niyo, samantalang ang ganda naman ng pinag-uusapan natin. Parang antok na kayo, grabe 10:00 pa lang, inaantok ka na, paano kaya yaman yan, tulog ka ng tulog, 'di ba? Actually malapit na tayong matapos, siguro mga 5 minutes na lang and 3 hours. So mga 1:00 tapos na tayo, 'di ba? So ayun, so check niyo yung mga pangalan niyo. Ako sa totoo lang, ang totoong pangalan ko is Mark Anthony, hindi naman Matt. Yung Matt, palayaw ko yon. It so happen lang na marami sa mga kakilala ko, yung mga dating katrabaho ko, yung mga classmates ko, mas kilala nila ako sa pangalang Matt kaysa sa Mark Anthony. Kaya yung Matt na pangalan ang binitbit ko. Pero sa gilid niyan, inilagay ko pa rin yung Mark Anthony. 'Di ba? Para may supporting. So pwede nyo ring gawin yon na kung ayaw nyong ilagay yung real name ninyo, pwedeng ilagay nyo yung palayaw ninyo pero sa gilid nun, ilagay mo pa rin ano yung totoong pangalan mo para pag nakita nila, ito nga yun, siya nga yun. So parang ganon. 'Di ba? Wag na wag kayong maglalagay ng ganitong pangalan. Hindi ko alam kung sino mga may-ari nito. Hindi ko naman sinasabing pangit, hindi ko naman sinasabing bawal, hindi ko naman sinasabing masama. Nasungkit ko lang 'yan sa Facebook at ginagamit ko lang para i-educate kayo. Wala namang problema kung ganyan ilalagay mo. Pero kapag nasa business ka, hindi kasi 'yan, katanggap-tanggap. 'Di ba? Meron kasing mga tao na ginagawa yung pangalan niya binabaligtad niya. Hindi ko maintindihan bakit.
Pero isa sa mga conclusion ko, yung mga gumagawa nun, maraming utang kaya nagtatago, hindi joke lang, 'di ba? So, yung mga gano'n, hindi hindi ano, hindi ko maintindihan bakit mo kailangan baliktarin. Pero yung iba siguro nagpapapansin, yung iba nagpapa-cute, kung ano man yung reason, igalang natin, irespeto natin. Pero for the sake of training, kaya ko 'to pinapakita sa inyo, kapag kayo po, pumasok sa ganitong business, kapag mas pinili niyo po na maging entrepreneur, kailangan niyo pong maintindihan na hindi po pupuwede yung ganito. So kung gusto niyo po na magawa niyo ng tama yung negosyo natin, ayusin niyo po. 'Di ba yung mga nakabaligtad ang pangalan, check mo baka isa ka din sa hindi aware. Baka matagal ka ng nagninegosyo pero ganito yung pangalan mo sa Facebook, hindi ka talaga bebenta. Lalo na itong isa, 'di ko malaman ano ba 'yan, Japanese ba 'yan, ano ba 'yan, Chinese ba 'yan, Korea Korea ba 'yan? Alam niyo ano yung isa sa magiging problema niyo kapag ganito yung Korean, sabi ni Sir AJ, thank you 'no. Alam niyo bakit ko sinasabing pangit? Hindi ko sinasabing pangit, bakit ko sinasabing huwag ganito? Kasi puwedeng maraming makakita ng advertisement mo, puwedeng maraming makakita ng post mo, kaya lang hindi pa siya ready. Kasi naghihintay pa siya ng pera, pinag-iipunan niya pa. Kaya lang ang problema nung ready na siya, hindi niya na mabalikan yung konto niyo. Kasi ang hirap bigkasin nung pangalan mo, lalo na kung ganito ang hirap i-type niyan. So paano niya babalikan? Sino nga ba yung kausap ko sa Mister Siomai? Sino nga ba yung kausap ko dun sa EBC? Ready na ako, kaso hindi ko mahanap. Anong gagawin niya? Magta-type na lang siya ng iba, Mister Siomai at iba pa. Tapos makikita niya dun, post ni Matt Lugto. O imbis na sana sa'yo nagpadala, sa'kin pa napunta. Bakit? Nahihirapan siyang hanapin yung pangalan mo kasi ang hirap i-type, kasi Korean, 'di ba? So, kung nasa business ka, hindi puwede yung ganyan. Pero kung nagpapa-cute ka lang sa Facebook, baka puwede siguro, 'di ba? Magkakaiba tayo ng dahilan. Pero, kung sa negosyo mo gagamitin yung Facebook account mo, mas maganda yung totoong pangalan mo yung nakalagay diyan. Pero hindi ko sinasabing 'wag ganyan, hindi ko sinasabing pangit 'yan, okey 'yan. Pero sa business, for me, hindi. Kasi marami kang mami-miss na opportunity lalong-lalo na sa mga client mo kapag ganyan ang pangalan mo sa Facebook account mo. Nakukuha po ba? Nasusundan po ba? Sige nga, pa-thumbs up naman dun sa mga nakakasunod para alam ko na natututo tayo. Natututo po ba tayo? Paki-type naman ng yes dun sa mga nagsasabing natututo sila, para alam ko lang kung may natututo pa. Ayan, so thank you very much dun sa mga nagsasabi ng tama po, maganda po, thank you po, yes po. Sobrang na-appreciate ko po yung mga effort po ninyo. Ayan, so magpatuloy tayo. So, ayusin na, kung ikaw siguro na-check mo naman na yung cellphone mo, yung Facebook mo baka kasi hindi ka lang din aware, ginagawa mo yung business pero may mali pala dun sa Facebook account na ginagamit mo, itama na natin, iayos na natin ngayon. So, tapos na tayo dun sa profile. Dito naman tayo sa number 2, profile bio. Paki-type nga po number 2 sa inyong comment box para alam kong gising ka pa. Number 2 na po tayo. At ano po 'to, 10 basic lang po 'to. Ibig sabihin, siyam na lang po yung pagawa. Grabe 'no, siyam pa pala, 'di ba? Sige, paki-type po ng number 2 doon sa mga gising pa para alam ko. Kasi 'pag hindi, 'pag 'di kayo nag-type, lalagpasan ko 'tong 2, pupunta tayo sa 3. Grabe 'no, 3 agad, nagmamadali. Ayan. So number 2, pag-usapan naman natin 'tong profile bio. Gaano ba kaimportante itong profile bio na 'to? So ito yung Facebook account ninyo kapag desktop yung gamit ninyo, pero kapag kayo ay naka-mobile view, ganito po yung mga yung magiging itsura niya. Yung pong tinatawag na Facebook bio, ito po yon, yung nasa ilalim, yung may bilog. Ako ang ginamit kong Facebook bio is Bible verse. Philippians 4:13, nakasulat diyan, "I can do all things through Christ who strengthens me." Yan po ang bio ko na ginagamit. At alam niyo po ba na napaka-powerful ng bio na yan, bakit?
Kasi hindi lang po ako nakapagpa-pay in gamit yang bio na yan. Yung taong nag-pay in sa'kin naging leader ko pa. Actually hindi lang din isa, 'di ba? Marami. At meron akong 2 leader na napa-pay in, simply because nabasa nila yung Bible verse na yan na, feeling nila alam mo yon yung feeling nila, "Ang bait-bait siguro nung taong 'to." Kasi isipin mo 'di ba, hindi naman sa ginagamit ko yung verse na yan para magbait-baitan kasi mabait naman talaga ako, hindi lang halata, 'di ba? Pero kasi kapag ito yung mababasa nila, lalo na yung client mo Christian din, 'di ba, kagaya mo o kaya mahilig din siyang magbasa ng Bible, mahilig din siya sa mga ganyan, eh, diyan pa lang magko-connect na kayo, eh, na, okey pala 'to 'no, kaysa naman kung ano-ano yung nilalagay mo diyan sa sa bio mo, 'di ba? Eh, kapagka nilagyan mo halimbawa na lang kung hindi mo trip yung mga Bible verse, ilagay mo diyan yung mga ano, yung mga inspirational, mga motivational quotes ng mga entrepreneurs. Alam mo, ang makaka-connect sa'yo yung mga entrepreneurs din kagaya mo. Pero kapagka ang nilagay mo diyan halimbawa yung mga rap-rap, sample lagay mo diyan, "Gusto kong umutot pero tae lumabas." Yung mga gano'n, sinong mako-connect mo? 'Di ba, hindi joke lang 'yun. So, imagine guys, 'di ba? Alam mo parang ano 'yan, eh, mirroring 'yan, eh. So, kapag yung tao pinasyalan yung account mo tapos yung nabasa niya parang jologs, 'di ba? Ang jologs naman nito. Pero 'pag ikaw yung tipo ng tao na, "Wow, mukhang okey 'to," 'di ba? So, mas alam mo, mas maganda. Maniwala ka sa'kin, hindi mo agad mararamdaman pero malaki yung impact at darating yung time nagulat nga ako nung yung mga leaders ko, yung isa dun si Joy Trinidad, 'di ba? Si Joy, isa siya sa mga nag-confess sa'kin, nung nag-join na siya sa'kin sabi niya, "Actually ano sir nabasa ko kasi yung ano mo ganito ganyan, yung yung Bible verse na ganito ganyan." So, isa yan sa mga reason kung bakit siya nag-join sa akin, 'di ba? Meron pang isa pero hindi ko na babanggitin kung sino baka pasalihin mo pa, 'di ba kasali na nga sa'kin baka pasalihin. Hindi, joke lang 'yun, 'di ba? Pero kung gusto mo na, alam mo 'yun, na na magkaroon ka din ng mga leaders katulad niyan na na ayun, hindi ko naman din talaga alam, hindi naman din ako masyadong aware pero nakatulong pala sa'kin yang bio na 'yan, 'di ba? Para makapagpasali at magkaroon ng mga bagong, mga leaders, gano'n po siya. So, number 3 sige paki-type po number 3 sa comment box mo, para lang din alam ko na nakikinig ka pa. Number 3 na tayo, number 3. Number 3 is friends. Ayan, so lahat tayo may mga Facebook friends. Ang tanong, ilan ang Facebook friends mo? 500, 1,000, bakit hindi mo i-max? 'Di ba? Dapat na ma-maximize natin yung ating Facebook friends. Hindi ko sure pero parang sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, parang ang max ng friends na puwede mong i-add is up to 5,000 tama ba? Tama ba ako? Na hanggang 5,000 kaya mong mag-add friends, kaya mong mag-confirm, kaya mong mag-respond, 'di ba, ng hanggang 5,000. Pero more than that, puwede kang magkaroon ng mas maraming mga followers, 'di ba? So kapag ikaw mahilig kang makipag-friendship, 'di ba? Hindi ka namimili kapag nasa business ka actually, hindi ka dapat namimili ng mga magiging friends mo. Actually dapat lahat fine-friends mo kasi nasa business ka, eh, lahat ng tao sa paligid mo maganda, pangit, payat, mataba, may ngipin, wala, lahat yan potential customers mo so dapat hindi ka namimili and the more na mas marami yung followers mo, the more na mas malaki yung kikitain mo. Alam mo ba yon? Isipin mo si Miss Marian sa TikTok nagsayaw-sayaw lang ng gano'n. Ilang million views yung nakuha niya, bakit siya biglang nag-trending? Eh, dito sa Pilipinas, as of 2022 si Marian Rivera yung may pinakamaraming followers sa Facebook. Imagine guys, 26.6 million followers si Marian Rivera at gano'n karami. Ibig sabihin, sa totoo lang puwede naman din nating ma-maximize. Kaya lang baka ikaw yung tipo ng tao na ano, alam mo yon na masyadong
yung snobber ba tawag dun? Masyadong ano 'no, mapili, ayaw ng ganito, ganyan, okey yun kung personal account. Pero kapagka nasa ano ka, aesthetic, 'di ba? Kapagka 'pag nasa business tayo dapat, gamitin natin. Ngayon kung ayaw mong mag-add ng marami sa Facebook account mo dahil baka personal account mo 'yan, eh, 'di gumawa ka ng another account, gumawa ka ng second account mo 'di ba, na gagamitin mo sa business mo, tapos dun ka mag-add ng maraming mga Facebook friends mo, 'di ba? Puwede naman kasi 'yun, eh. Kung ayaw mong gamitin yung personal account mo dahil ang gusto mo diyan yung mga close friends mo lang, yung family mo lang, yung mga friendship mo diyan, gawa ka na lang ng second account mo tapos dun mo i-add lahat ng mga magiging potential client mo, potential customers mo. Tama o tama? Nakukuha, nakukuha? Nakakasunod ba tayo? Ayan, so para makapag-add ka ng maraming friendship, click mo lang yung more, ayan. Tapos 'pag kinlik mo yan, ito yung lalabas, click mo yung friends. 'Pag kinlik mo yan, lalabas diyan yung mga suggested friends, lalabas diyan yung mga friend request, 'di ba? I-confirm mo lahat yan. Actually ngayon nagulat ako kasi doing the business parang nag-start ako 2017, 2024 na ngayon. Ang dami kong mga friend request before na hindi ko ina-add, tapos binalikan ko ngayon yung mga friend request. Grabe yung mga nag-send sa'kin ng friend request 7 years ago nung 2017, yung iba sa kanila mga binata na, mga dalaga na, ang gaganda na, ang gagwapo na. Yung iba sa kanila nakatapos na ng pag-aaral, mga professionals na, 'di ba? So, come to imagine guys, kung namimili ka ng mga ife-friends mo, 'di ba? Eh, darating yung time yang mga taong 'yan mag-i-innovate din 'yan, eh, 'di ba? Na magugulat ka na lang, yang mga friends mo ngayon na hindi nagjo-join today puwedeng next year, next year, maging business partners mo pa rin 'yan. So, dapat wala ka talagang, pinipili. Ngayon kapag max na at yung iba talaga naman, eh, hindi talaga interesado, dun ka magbawas, dun ka mag-unfriend. Puwede naman 'yun, eh, para makapasok yung iba pang magse-send sa'yo ng mga friend request. Pero mas maganda, in a daily basis dahil araw-araw ka nagpo-post, dapat naka-max 'yan para mas marami yung nare-reach, mas marami yung nakakakita ng mga postings mo. Tama o tama? Nakakasunod, nakakasunod. Gising pa ba? Okey, number 4 na tayo. Paki-type naman number 4 dun sa mga gising pa, number 4. Sige, number 4. Bakit may nagta-type ng 2? Number 4 na tayo, kakagising mo lang? 'Di, joke lang 'yun. Number 4 na, number 4. Parang naalimpungatan, eh, 'no, number 2, number 4 na tayo, eh. Ayan, number 4. So, number 4 mga kapatid, eh, yung timeline. Actually itong timeline na 'to, ito yung kumakatawan dito sa Facebook, account mo. So, napakaimportante na dapat ito maganda yung laman nito. Bakit? Ito yung binabalikan, eh. 'Di ba, ito yung ini-stock nung mga Facebook friends mo at nung mga tao na nag-i-inquire sa'yo. Anong laman ng timeline mo? Kasi kapagka alam mo diyan mo makikilala anong klaseng tao, eh, yung may-ari ng Facebook account base dun sa laman ng timeline niya, 'di ba? So ito yung timeline mga kapatid. Ako most likely siyempre dahil nasa business tayo, kapag in-stock mo yung Facebook account ko, 'pag pinasyalan mo yung timeline ko, ang laman niyan puro negosyo. Kasi negosyante tayo, kasi entrepreneur tayo. Kaya lang ikaw bilang isang bagong negosyante, baka kasi kakasali mo lang, ang tanong, ano yung laman ng timeline mo? Kailangan mo yang balikan, kailangan mo yang tignan. Kasi yan yung i-stock sa'yo. Ang tanong, maayos at maganda ba yung mga naka-post diyan? Baka kasi ang problema, ikaw yung tipo ng tao na ang laman ng timeline ganito. Nakita niyo? Nakita niyo, nabasa niyo? Baka ikaw yung tipo ng tao na araw-araw nagra-rant sa Facebook na ang mga posting ganito. Oo, yung mga maiingay lalo na sa gabi, respect your kapitbahay. Kung ayaw niyong matulog, magpatulog kayo or else alam niyo na.
O ganyan ka bang klaseng kapitbahay? Isipin mo, 'pag ganyan ang mga posting mo, sino kaya sa kapitbahay mo ang sasali sa'yo? Sino kaya sa kapitbahay mo ang gustong makipag-business partner sa'yo? 'Di ba? Isipin mo nang-aaway ka ng kapitbahay. Alam mo kapag hindi ka aware actually nung ako hindi pa ako nasa business, ako, empleyado pa lang lalo na nung nasa abroad ako, ganyan din ako. Maiksi ang pasensya ko at sa totoo lang mapagpatol ako. Mahilig akong mag-post sa mga sa timeline ko, sa Facebook ko at kung ano-anong mga pinagpopo-post ko diyan na hindi ko nare-realize nakakasakit din pala ng kapwa ko tao. Yung iba ganito mag-post, nakita niyo? Yung utang mo malapit ng mag-birthday, baka gusto mo naman bayaran. Tapos may caption, "Hoy! Mahiya ka naman! Magbayad ka na ng utang mo. Kung meron ka pang hiya na dumadaloy sa dugo mo, wag mo nang antayin i-post kita sa Facebook." Ganito ka rin ba mag-post? Tawa-tawa ka diyan. Baka ganyan ka din mag-post sa Facebook mo, 'di ba? Alam mo kapag ganyan ka mag-post, 'di ba? Sinong makikipagnegosyo sa'yo? Isipin mo nga ako, ikaw na lang, ilagay mo yung sarili mo, ikaw yung kliyente, magmo-mall type ka, 228,000. Nung ready ka na, chineck mo yung timeline, in-stalk mo yung Facebook, nakita mo nagra-rant, nakita mo ganyan yung mga posting, sasali ka pa? Ang hirap kanegosyo nung ganyang klase ng tao. 'Di ba? Kaya lang sabi ko nga sa inyo baka hindi pa lang din kasi tayo aware, kasi tao lang tayo nasasaktan, nahihirapan, but we need to, remember guys, your personal problem needs personal solution, not public attention. Kapag may problema ka sa pamilya mo, sa sarili mo, sa kapitbahay mo, o sa kahit na sinong tao, hindi mo kailangan i-post sa Facebook account mo. Kasi alam mo ang mga tao sa paligid mo negative, eh. At alam mo ba na maraming sasawsaw kapag ganyan ang mga posting mo? Subukan mong mag-post ng business. Ang likers mo minsan 7 lang, 8 lang, wala ngang nagko-comment 'pag negosyo yung pinost mo, eh. Pero subukan mong mag-post ng mga tsismis. Lalo na yung ganyan, hindi marunong magbayad ng utang, alam mo ang daming sasakay, "Oo nga, alam mo ganito ganyan, oo nga ganito ganyan, ngayon." Ang tao mahilig makisawsaw kapagka ang pinag-uusapan problema. Alam mo kung anong masakit niyan? Minsan nagpo-post ka dala ng damdamin mo, bugso ng damdamin. Minsan nagagawa mong mag-post dahil lang galit ka, dahil lang masama yung loob mo. Then later on ang ginagawa mo binubura mo rin naman. Kasi na-realize mo mali pala. Pero alam mo kung ano yung masakit dun? Sinira mo lang yung pagkatao mo, eh. Kasi marami nang nakakita nun. Marami sa atin, sa paligid natin, yung iba hindi nagre-react pero madalas pinanonood ka, binabantayan ka. At alam mo ba na yung mga tao sa paligid mo, lalo yung mga taong galit sa'yo, hinihintay na magkamali ka, binabantayan ka, at tuwang-tuwa sila kapag may mga problema ka, ikaw naman sige ka sa post ng mga problema mo, 'di ba? Alam niyo nung ako, hindi pa ako nagne-network, wala pa ako into business, alam mo marumi rin ang timeline ko. Kung ano-ano rin yung mga pino-post ko. Pero this time kung babalikan mo kasi ni-review ko din, dinelete ko din lahat ng mga pangit na mga posting ng timeline ko, inayos ko. Ngayon maganda na kahit balik-balikan mo, wala kang mababasang ganyan sa mga posting ko. Even sa mga My Day ko, even dun sa ano nga yung isang bago yung sa Messenger, anong tawag dun? Hindi siya My Day, eh, hindi rin siya story, yung sa ibabaw ng Messenger kapag notes ba yun parang gano'n, yung puwede kang maglagay dun, tapos makikita ng mga naka-online yung notes mo, dun. Isa rin yun, eh. Thoughts, oh yun thoughts. Dun sa thoughts. Actually, ako hindi mo ako mababasahan ng kahit na anong negative na pinaglalalagay dun. 'Di ba kasi it represent yourself. Yung pagkatao mo, anong klaseng tao ka kung ang nilalagay mo dun puro mga ka-negatiban, 'di ba? Alam mo tuwang-tuwa din yung mga negative sa'yo, always remember maa-attract mo yung mga tao kung ano ka.
Kaya yung naa-attract mo puro mga negative kasi yung mga pino-post mo mga negative din, eh. Kung may problema ka solusyonan mo, wag mong ilagay sa Facebook mo. Pagpepiyestahan lang yan ng maraming tao at ipinapakilala mo lang kung gaano kasama yung ugali mo. Hindi ko naman sinabing masama yung ugali mo, kaya lang by doing so, parang gano'n na nga. Kasi bakit ka naglalagay ng ganyan? Isa pa kapagka meron kang mga potential client, magugulat ka siguro ikaw mismo, baka ikaw na-experience mo na. Meron bang instances na meron kang Facebook friends before na nagulat ka after sometimes in-unfriend ka na pala? Alam mo yon yung may nag-memory na ano mo, na-post mo nung chineck mo sino yung mga likers, sino yung mga nag-comments, before friends mo ta's ngayon hindi na. Alam mo baka kasi meron siyang nakitang hindi gusto sa'yo, baka may nabasa siyang pangit, kaya in-unfriend ka na lang niya. Kasi ako gano'n din ako, eh. Ayoko ng toxic sa Facebook account ko. Kapagka meron akong Facebook friends na sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ang posting puro pangit, alam mo pinag-a-unfriend ko, bina-block ko pa nga yung iba, eh. Bakit? Imagine paggising na paggising mo, pag-scroll mo ng Facebook mo, ang mababasa mo puro negative. Parang anong ipinasa sa'yo, 'di ba? 'Di mas maganda i-unfriend mo na lang, malamang ikaw gano'n din ang gawin sa'yo ng mga tao kapag ganyan ka ka-toxic, 'di ba? So, minsan hindi natin 'yan nano-notice, minsan hindi tayo aware, pero bad habits kasi 'yan, eh. At alam mo by doing this business, isa 'yan sa mga natutunan ko na sobrang haba ng pasensya ko na kahit na galit na ako, kahit na inis na ako, gusto ko nang i-post sa Facebook, gusto ko nang mag-rant sa Facebook, isa 'yan sa mga natutunan ko na hindi, 'di ba? Ang problema ko sa tao, sabihin ko sa tao, hindi kailangan mag-blind item ako. Sino i-text na ganito, ganyan. Maraming tao ganyan, eh. Mahilig mag-blind item. Hindi man niya, ah, pino-post directly pero naka-blind item, parang may patama, 'di ba? Ang malupit mas maganda i-tag mo, 'di ba? Kung di mo kayang i-mention, i-tag mo. Hindi, joke lang 'yun, 'di ba? Naghanap ka pa ng kaaway mo, eh, 'no? Tinag mo talaga, eh, 'di ba? So, guys, kung gusto niyo na maging maayos yung business natin, doing the business, online business, hindi tayo dapat ganito mag-post sa mga timeline natin. Tama ba? Natututo ba? Ano yung dapat i-post natin? Ayan yung pag-uusapan natin sa number 5 sa posting. So, sa posting mo dapat yung mga pino-post mo diyan is reinforcing na magbibigay ng magandang result sa ginagawa mo, 'di ba? Actually sa post puwede kang mag-pin. Meron tayong tinatawag na pin post. Punta ka sa timeline mo, sa pinakaibabaw, puwede kang mag-pin ng post dun. Sa'kin ang naka-pin dun parang ano, video presentation, parang gano'n. Para lahat ng magpupunta sa timeline ko, hindi natatabunan yung video presentation, naka-pin siya. So pagpunta niya ng timeline ko, ang una niyang makikita, business kaagad. Yun yung maganda do'n. So puwede kayong mag-pin. Most likely, mas maganda ang ipin niyo do'n, video presentation. Na kapag pinost na 'pag pinisyalan niya, makikita niya, may business 'tong taong 'to. Ang ganda pala ng ginagawa niya. 'Di ba? Puwede kang mag-pin ng post, 'di ba? So, paano nagpi-pin ng post? Puntahan mo yung timeline mo, click mo 'tong tatlong guhit sa ibabaw, tapos click mo pin, post. Kapag ayaw mo na, i-unpin mo para puwede kang mag-pin ng ibang post naman, lalo na kapag sobrang luma na yung naka-pin, 'di ba? 2024 na ngayon pero yung naka-pin sa'kin 2022 pa, oh. Ito yung anniversary ni MCC. Ang maganda kasi nito, isino-showcase ko sa tao na ako, isa akong negosyanteng tao. So, kahit na sinong tao na pupunta sa Facebook wall ko, sa Facebook timeline ko, makikita niya ano yung pinagkakaabalahan ko, ano yung ginagawa ko. Then after ng pin post na yan, merong mga naka-post sa ilalim niyan siyempre. So, dapat 'pag nagpo-post tayo, relevant dun sa business natin. Tulad niyan, post mo yung mga perfume products natin, yung mga testimonials ng mga naging customer natin, post mo yung mga opening ng mga food carts natin para alam ng tao na parami na ng parami yung mga nag-a-avail ng franchise sa'tin. Meron tayong mga activities, meron tayong mga upcoming big presentation, i-post mo. I-post mo din yung mga naging presentations natin
I-showcase mo sa tao gaano karami yung naghahanap ng extra income, gaano karami yung taong gustong matutong magnegosyo para ma-remind sila na baka sila na lang yung hindi sumasali, baka mapag-iwanan sila, baka sila na lang yung hindi nagde-decide. Alam mo, by doing so, ang daming nagme-message sa akin, ano ba talaga yung ginagawa mo? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kasi it's a reminder, parang commercial yan, na yung taong hindi interesado before, dahil consistent kang nagpo-post, dahil tuloy-tuloy mong ginagawa, alam mo, anong maganda? Yung mga tao, nare-remind sila, oo nga pala, ini-invite nga pala ako nito, oo nga pala, may negosyo pa nga pala kaming uumpisahan nito. Yun yung maganda, 'di ba? Bukod sa business natin, alam mo lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo, ibenta mo yung lifestyle mo. Hindi din kasi maganda na ang pino-post mo sa Facebook mo, puro na lang negosyo. Sometimes mag-post ka din ng mga nakakatawa, para mas dumami yung engagement mo. Pero mas maganda, ang i-post mo yung mga attractions, 'di ba? Yung mga bagay na magpapa-excite sa tao. For example, mag-post ka ng mga bagay na kinakain mo. Tulad niyan, alam mo, yang strawberry taho na 'yan, hindi nga masarap 'yan, eh. Hindi, joke lang. Pero pinost ko 'yan, bakit? Hindi kasi lahat nakakarating sa Baguio. Hindi lahat nagkakaroon ng chance para makatikim ng strawberry taho na 'yan, 'di ba? So kapag pinost mo 'yan, 'di ba, ang tao nakita 'yan tapos gusto niya ring makatikim niyan, gusto niya ring, alam mo 'yon, makarating diyan, itatanong niya 'yan, "Paano ka nakarating diyan? Anong ginagawa mo?" So dun kayo magkakaroon ng startup conversation para maipasok mo yung negosyo mo. 'Di ba? Ang tawag diyan, attraction. 'Di ba? Lifestyle ang ibinebenta. Taho magkano lang 'yan, ₱20 lang 'yan. Pero yung impact sa tao niyan na hindi pa nakakarating sa Baguio, na hindi pa nakakatikim niyan, ibang klase 'yon, 'di ba? I-post mo yung mga kinakainan mo, yung mga masasarap na hindi hindi mo 'to gagawin dahil mayabang ka. Pero parang gano'n na nga. Kasi mayabang ka naman talaga, hindi, joke lang. 'Di ba? Ipo-post mo 'to para i-inspire yung ibang tao, 'di ba? Kasi alam mo puwede kasing sa business natin marami kang in-invite, hindi naman niya talaga gusto yung business mo, pero yung ginagawa mo puwedeng gusto niya. At yung mga puwede niyang magawa kapag sumali siya sa'yo, kapag sumama siya sa'yo, yun yung maging interest niya. So isipin mo, ikaw nag-post ka ng ganito, 'di ba, kumakain ka sa ganitong lugar, pangarap niya rin pala 'yan na makakain sa ganyan, 'di ba? Oh, puwede siyang mag-message sa'yo, puwede siyang mag-reach out sa'yo. Po Post mo yung mga pinasyalan mo tulad niyan sa Tagaytay, sa Bigan, nakarating ako ng Palawan, 'yan yung mga lugar. Bakit ko pino-post? Actually, hindi naman para magyabang, pero baka may Facebook friends ka na taga Palawan, tapos nalaman niya nasa Palawan ka din pala. So, nagkaroon ka ng instant prospect dun, nagkaroon ka ng instant kausap dun na, "Uy friend, nandito ka pala sa Palawan, taga rito ako, nandito rin ako ngayon. Baka puwede tayong magkita, bla, 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 bla." So isa 'yan sa mga, puwede mong gawin para mas dumami yung mga prospect, yung mga clients mo. Yung mga activities na ginagawa mo tulad nito, bowling. Actually, magkano lang naman ang pagbo-bowling sa totoo lang. At isa lang yung inarkila namin diyan, ang dami naming tumitira. 'Di ba? Pero nung pinost ko 'yan sa Facebook, grabe, yung impact niyan sa tao. Kasi ako bilang empleyado, maniwala ka sa'kin, magkano lang 'yang bowling na 'yan, 250. Pero being an employee for 16 years, never kong na-experience 'yan. Bakit? Yung igaganyan ko, bili ko ng bigas, bibili ko ng gatas. Pero doing the business tapos lalagay mo diyan, nakuha mo ng libre, 'di ba? Sinong hindi maging interesado? 'Di ba? Lahat ng tao gusto makalibre, 'di ba? Ayan, zipline, ice skating sa Mega Mall, 200 lang din 'yan, pero hindi lahat ng tao kayang gawin 'yan. So, maganda na pino-post mo rin 'yan to attraction ang tawag diyan mga kapatid, 'di ba? Number 6, paki-type naman number 6, nandiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Natututo pa ba kayo? Ayan, so punta tayo dito sa number 6. Number 6 is yung tinatawag nating privacy settings.
Bakit kailangan mong aralin yung ganito, 'di ba? Kasi baka mamaya post ka ng post, ang problema yung settings mo mali, naka-friends pala o kaya naka-private pala. Ang masakit naka-only me ka, 'di ba? Dapat kapag nagpo-post ka, yung privacy settings mo naka-public dapat 'yan. So paano mo malalaman kung yung post mo naka-public? Ayan, kung makikita mo dito sa bilog, merong globo. So ang ibig sabihin kapag naka-globo na ganyan, naka-public yung post mo. Ano yung kagandahan 'pag public ang post mo? 'Pag naka-public ang post mo, hindi lang yung friends mo yung makakakita, pati yung mga friends ng friends mo at pati yung hindi mo mga friends. Ibig sabihin kapag may pumasyal sa timeline mo, kahit sinong tao pa yan dahil naka-public, lahat sila makikita nila yung post mo. Pero 'pag naka-friends lang yan, kung sino lang yung mga friends mo, sila lang yung makakakita kahit may bumisitang ibang tao dun sa timeline mo. So sayang naman. Ang masakit nito guys, post ka ng post, nagbo-boost posting ka pa, naggo-group posting ka pa, tapos kapagka yung kliyente mo na interesado, pinasyalan yung timeline mo, wala siyang nakikita. Bakit? Naka-private ka pala. So dapat doing the business, naka-public lahat ng posting mo. Again, kung pinangangalagaan mo yung account mo dahil personal account mo yan, wala namang problema. Pero dapat may second account ka. Yun yung i-public mo, dun mo gawin yung negosyo, dun ka mag-post ng mag-post. 'Di ba? Para magawa mo, ma-maximize mo yung full potential ng business kasi online business ito mga kapatid at kailangan mong maintindihan na kapag nasa online business ka dapat open ka sa public. Nage-gets niyo? Natututo ba tayo? 'Di ba? So para i-public yang account mo na yan, punta ka sa settings, click mo yung privacy, tapos mababasa mo diyan, who can see your future post? Dapat naka-public yan. Eto, naka-public. Kapag hindi naka-public, i-click mo yung edit. So may pagpipilian ka diyan, friends, friends except. Kasi yun yung kagandahan sa business ay sa ano eh, sa Facebook, pwede mong i-customize yung posting mo. Pwede mo lang piliin sa Facebook kung sino lang yung gusto mong makakita ng post mo. Sample, may utang ka kay Rolando Spino, tsaka kay Ma'am Rosalie, 'di ba, kay Ma'am Sophie, 'wag mo siyang isama sa posting mo, i-hide mo sa kanya, 'di ba, mamili ka lang kung kanino, 'di ba? Gano'n 'yon, tulad ko, marami akong utang, ginagawa ko 'yon, 'di joke lang. So, laging naka-public dapat ang posting natin. Ang nagpe-friends-friends lang, yung maraming utang lang 'yon, 'di joke lang. Ayun siya. So ngayon, kapag napili mo na public, ayan piliin mo public. Excuse. Para naka-public yung, account mo. Number 7, paki-type naman number 7 para alam kong nandiyan ka pa. Grabe 'no, number 7 na tayo ang bilis 'di ba? Tapos 8 na, tapos 9 na, tas 10 na, tas tapos na. Ang galing 'di ba? Magra-raffle tayo, 10 tao ang mananalo ng ticket para mag-uwi ng bicycle cart, 'di ba? So number 7, tagging. Bakit importante yung tagging? Tagging, hindi saging, 'di ba? So tagging, every time na nagpo-post tayo sa Facebook, importante na dapat nagta-tag tayo ng mga friends natin. Bakit? Bakit importante yung tagging? Tulad nito, meron akong itinag na 95 na tao, 'di ba? Pero dapat mag-ingat din kayo sa pagta-tag ha. Parang may restriction na si Facebook ngayon. Hanggang parang 100 lang yung pwede mong i-tag per posting. Kasi ako nag-try ako, nawili ako kakatag, umabot ng 400. Tapos ni-restrict ni Facebook yung account ko for 7 days. Hindi ako makapag-post, hindi ako makapag-send ng picture, hindi ako makapag-send ng video for 7 days. Ni-restrict niya ako. So ang ginawa ko after 7 days, binawasan ko yung tagging ko, ginawa kong 150 na lang, ni-restrict pa rin niya ako another 7 days, 'di ba? Kaya dapat tayo maging keen tayo sa pagta-tag. Siguro mas maganda 99 hanggang 99 lang. Huwag niyong isasagad, 'di ba? Puwede kayong mag-tag ng mga friends ninyo. So paano mag-tag at bakit kailangan mong mag-tag?
Bakit kailangan mong mag-tag? Puwede kasing yung friends mo, hindi naman siya interesado sa posting mo, sa business mo. Pero kapag tina-tag mo ang isang tao, yung post mo, hindi lang yung friends mo yung makakakita, pati yung friends ng friends niya. Yun yung power ng tagging system. So kahit hindi interesado yung friends mo, dahil tinag mo yung friends mo, yung mga friends niya makikita rin yung business mo, puwedeng yung mga friends niya yung sasali sa'yo. Ang galing, 'di ba? Hindi mo napasali yung friends mo, pero yung friends ng friends mo, puwedeng maging business partner mo. Yun, kapag nagta-tag ka sa mga posting mo. So paano mag-tag? Click mo itong tatlong guhit na 'to, tatlong tuldok na 'to, 'tong tatlong dot na 'to sa gilid ng posting mo. Pag-click mo niyan, eto yung makikita mo. I-click mo yung edit post. Pag-click mo niyan, lalabas ito. I-click mo ito, yung may tao. Tapos pag-click mo niyan, lalabas diyan lahat ng mga friends mo na gusto mong i-tag, 'di ba? Puwede mo ring i-search kung sino lang yung mga gusto mong i-tag, yung mga interesado lang. Puwede rin ang ita-tag mo yung may mga pera lang, yung mga gano'n. 'Di ba? Paano mo malalaman kung may pera, 'di ba? Mas maganda, i-tag mo lahat, pero 100 lang. After 100, post ka ulit ng bago, then tag ka ulit ng another 100. Choose wisely. Sayang ang tagging, 'di ba? Hindi, mas maganda lahat ita-tag mo. Sabi ko nga, puwede kasing yung friend mo walang pera, pero yung friend ng friend niya, 'di ba, na makakakita, may pera, maging interesado, yun yung puwedeng maging business partners mo. So, dapat tag lang ng tag ng mga Facebook friends mo. So, ang maganda nito parang commercial lang 'yan, 'di ba? Sa commercial naman, sa ayaw at sa gusto mo, 'di ba, 'pag nanonood ka ng TV actually ng cellphone mo, meron at merong commercial sa ayaw at sa gusto mo, 'di ba? Dadaan 'yan sa wall mo, gano'n siya. Number 8, okey lang ba paki-type mo, 'wag 8, i-type mo birthdays. Sige nga, paki-type birthdays, para alam ko nagising ka pa. Wala na, tulog na. Naku, sayang naman ang training. Ayan, birthdays. Bakit kailangan ng birthdays? Anong kalokohan 'yan? Actually nung araw hindi ko rin 'yan naiintindihan bakit may birthdays, 'di ba? Anong sense nito sa Facebook mo? Eto kasi 'yan, 'pag binisit mo yung Facebook account mo, eto yung pinaka-homepage mo, 'di ba? Lalabas dito sa gilid kung sino yung mga may birthday today, 'yan 'yon, 'di ba? So, anong pakialam ko kung birthday nila? Eh, di maki-birthday ka. 'Di ba, para 'pag birthday mo may makiki-birthday din sa'yo. Hindi, joke lang, 'di ba? Birthdays, bakit kailangan at importante 'to? 'Pag merong birthdays, click mo 'yan. Lalabas lahat ng tao na may birthday na nagse-celebrate ng birthdays today. Anong gagawin mo? Batiin mo, 'di ba? Happy birthday! 'Di ba, malay mo, ikaw lang yung nakaalala sa kanya. 'Di ba, hulog ka ng langit, nakapagpasaya ka ng tao. Meron isang tao na nagdadamdam at nagmumukmok, wala man lang nakaalala sa kanya. Pero ikaw dahil nakita mo sa Facebook mo, hindi mo naman talaga siya kilala at hindi mo naman naalala, nakita mo lang sa Facebook mo na birthday niya, binati mo, 'di ba, natuwa sa'yo at nakapagpaligaya ka ng tao, 'di ba? Hindi, joke lang 'yun. Bakit 'to importante? Marami akong binati sa Facebook, hindi ko naman talaga kilala. Pero dahil birthday niya, nakiki-birthday lang ako, happy birthday. Gaano kahirap mag-type ng happy birthday, 'di ba? Tapos magugulat ka, magme-message sa'yo yung tao, "Sir, thank you, kilala ba kita? Kilala mo ba ako?" 'Di ba nagkaroon kayo ng startup conversation. Ang totoo hindi naman kayo magkakilala pero dahil doon, 'di ba, nagkaroon siya ng interest na makilala ka, na kausapin ka. 'Di ba ang sagot actually, hindi, pero Facebook friends tayo, 'di ba? Binati lang kita kasi nakita ko birthday mo pala, 'di ba? Taga saan ka nga pala? Ano nga palang 'di ba nagkaroon ka ng prospect. Nagkaroon ka ng bagong kakilala, nagkaroon ka ng bagong kaibigan, 'di ba? At darating yung time dahil ginawa mo yon, puwedeng magkaroon ka ng bagong business partners mo. Pero ang pinakamaganda at ang pinakatotoong sense,
kung bakit kailangan mo na batiin sila kapag birthday nila, dahil kailangan mong mag-create ng engagement sa lahat ng tao sa Facebook account mo. Bakit? Ito yung pinakaimportante diyan. Pakinggan mong maigi. Meron tayong tinatawag na Facebook algorithm. Sige nga, paki-type nga po sa comment box nyo, algorithm. Ayan, algorithm. Kaya tayo po, algorithm. Ayan, meron tayong tinatawag na Facebook algorithm. Ano yung algorithm? Hindi lahat ng Facebook friends mo 'pag nag-post ka, mababasa nila at makikita nila. Sample, si Ma'am Shandy, 'di ba, at saka si Ma'am Sophie, meron siyang 5,000 friends sa Facebook. 'Pag nag-post siya ngayon ng business, hindi naman yung 5,000 na yun makikita yung post niya. Sa totoo lang, kakaunti lang ang nakakakita nun, kaya magugulat ka na ang sipag mo mag-post pero bakit ang likers mo 7, 10, marami na yung 30, samantalang ang Facebook friends mo naman 5,000. Bakit? Wala ka kasing tinatawag na engagement. Doon sa tinatawag na Facebook algorithm, ang nakakakita lang pala ng post natin yung mga tao na huling na-engage sa atin. Ibig sabihin, for the past 7 days, yung mga taong nag-like, nag-react, nag-comment, nag-message, sila lang yung mga tao na makakakita ng postings mo. Ibig sabihin, yung mga Facebook friends mo long ago, hindi na pala nila nakikita yung post mo kapag wala silang engagement sa'yo. Kaya kung mapapansin mo, kung sino lang yung mga taong nila-like mo sa Facebook, kung sino lang yung pinagko-komentan mo, kung sino lang yung mga mini-message mo, sila lang nang sila yung nagla-like at nagko-comment din sa mga postings mo. Kasi yung iba palang mga friends mo, hindi pala nila nakikita, hindi na pala nakakarating sa kanila yung post mo. Bakit? Kasi walang engagement. So ang gagawin mo, i-engage mo yung sarili mo. By doing so, ng pagbati, 'di ba? Yung greetings, yung happy birthday, meron kang engagement dun sa bagong may mga birthdays today. So the next time na magpo-post ka, yung mga taong binati mo na yon, kasama na ulit sila sa makakakita ng postings mo. Nagets mo? Ganun siya kaimportante. Kaya kapag merong mga holidays, sample, New Year, Christmas, Valentine's Day, kahit hindi mo kilala, batiin mo, Happy New Year! Merry Christmas! Para dumami yung engagement mo. Yan yung best time para mag-engage sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo. Nagigets mo? Kasi kapag ikaw nagne-network ka na, sample, sumali ka sa networking, tapos yung classmate mo 10 years ago, hindi mo naman binabate, hindi mo naman mini-message. Biglang minessage mo bigla after 10 years. Hello friend, kamusta ka na? Alam mo nung sasabihin sa'yo nun, networking yan, no? 'Di ba? Kasi out of nowhere, biglang nagparamdam ka. Ang tagal-tagal, wala kang paramdam. Pero dahil may bagong business ka ngayon, nagpaparamdam ka na. So anong mararamdaman nun? May kailangan lang 'to. So mas maganda, kahit wala kang kailangan, i-message mo siya, "Happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year," para ma-engage siya. At 'pag nakita niya yung posting mo the next time, ay magiging curious siya, "Ano yung pinost mo? Ano yung negosyo mo? Anong ginagawa mo? Uy friend, uy classmate, ikaw pala yan." 'Di ba, na-gets niyo ba? Nakukuha niyo ba ano yung ibig sabihin ko? Gano'n kaimportante itong birthdays sa Facebook. At ang maganda nito, hindi mo na kailangan manghula kung sinong may birthday. Buksan mo lang yung Facebook mo, makikita mo ngayong araw na 'to, ito real time 'to, ano ngayon, April 15. Binati niyo ba si Ma'am Jessica Canonoy? Birthday niya today, isa siya sa mga member natin kay EBC. Happy birthday, Ma'am Jessica Canonoy! 'Di ba, birthday niya ngayon, hindi niyo birthday 'to, birthday ni Ma'am Jessica 'to, 'di ba? So yun yung tinatawag na Facebook algorithm. Ang maganda nito guys, kapag nag-engage ka sa mga tao sa paligid mo, the next time na magpo-post ka about sa business mo,
isa na sila sa makakakita ng mga posting mo na puwedeng maging interesado sa business mo. Pero 'pag ikaw yung tipo ng tao na hindi marunong mag-engage, sample ikaw yung tipo ng tao na ang damot mag-like. Ano ba naman yung like, pindutin mo kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo gusto. I-like mo lahat ang dadaan sa Facebook wall mo. Bakit? May balik yung sa'yo. Dahil ni-like mo sila, kapag nag-post ka makikita nila, ila-like ka din nila. Eh, ba't ang damot mo sa pagla-like? Wala namang bayad yun. I-like mo lang ng i-like, batiin mo lang ng batiin. Gano'n talaga kapag nagninegosyo, kailangan friendly. Kahit ayaw mo, kailangan gusto mo. Kasi nagninegosyo ka, eh. Nage-gets niyo? Gano'n dapat. Kapag negosyante ka, dapat lahat ng tao sa paligid mo, ayaw mo, gusto mo, tulungan mo. Kasi ang business, ang network, ang sabi, help enough numbers of people get what they want in life and you will get yours. So tulungan mo lang lahat ng tao sa paligid mo na makuha yung gusto nila. Wala kang choice, makukuha mo yung gusto mo. Gano'n po yun. Amen? Natututo? Gising pa? Ayan. Number 9, message request. Para saan naman 'to, 'di ba? Actually, ang ganda ngayon ng ano, eh, ng bagong updates ng ano, ng Facebook kasi lumalabas na dito sa gilid kapag inopen mo yung Messenger mo, lumalabas na yung message request. Dati hindi, nakatago 'yan kaya hindi mo alam na may nagse-send pala ng message sa'yo. At yung mga taong hindi mo Facebook friends, kapag nag-message sa'yo, sa request na pupunta, hindi direkta. So, hindi mo kaagad nababasa. So, kung ikaw nagbi-business ka na, baka post ka ng post, 'di ba? Hindi mo nare-realize ang dami mo na palang inquiry, bakit? Hindi mo kasi friends yung mga interesado, yung nag-i-inquire. So, 'pag nag-message sila, naiipon sila dun sa message request mo. So, kapag hindi ka nagbubukas ng message request, magugulat ka, ang tagal na palang interesado. 'Di ba? Tapos nung binuksan mo nagulat ka, nakasali na pala sa iba, 'di ba? Tulad ko, doing the business, ang tagal hindi ko alam 'to, meron akong mga message request, 1 taon na. Nung binuksan ko nagulat ako, grabe, ang dami pala ng mga inquiry ko. Kaso 1 taon na yung nakalipas bago ko nakita. Tapos nung pinollow up ko, "Sir, nakita ko interesado po kayo sa business." "Ay naku, sumali na ako kay ganito." "Ay naku, ganito, ganyan." So sayang. 'Di ba? Eh, sa totoo lang kung nagche-check ako ng aking message request pala, eh, di sana nagkaroon ako ng mga business partners kagaya nila. So kayo, kung kayo, hindi niyo pa 'yan alam, hindi kayo masyadong aware, try niyo i-check yung mga message request ninyo. Baka meron kayong mga kaibigan at kamag-anak diyan na nagme-message sa inyo, 'di ba, lumipas na yung panahon, 'di ba? Eh, hindi mo man lang nakita kasi magugulat ka na lang, may kamag-anak ka diyan sa malayong lugar nag-message sa'yo, namatay si ganito, 'di ba, binabalitaan ka, nung nabasa mo nabubulok na, 'di ba, ang tagal na palang nakalibing kasi hindi mo naman alam, 'di ba? So, importante na dapat nag-aano tayo, nagche-check tayo ng message request natin, gano'n siya. So, next, ay number 10 na, ano ba naman 'yan? Tapos na, ang aga pa. 11:45 pa lang, dapat hanggang 1:00 pa tayo, 'di ba? So number 10, ano 'tong number 10 na 'to? Group page, buy and sell. So sa inyong Facebook, sa gilid may makikita kayo groups, 'di ba? Click niyo 'yan tapos maraming lalabas na mga groups. Kung ano yung interest mo, yun yung lalabas na group sa'yo. Sample, mahilig ka sa mga gadgets, lalabas lahat ng mga groups ng gadgets. Mahilig ka sa kotse, lalabas lahat ng group ng kotse. Mahilig ka sa motor, mahilig ka sa gitara, mahilig ka sa babae, 'di ba? Yan, lalabas lahat diyan. Sample, beer house, 'di ba? Si Roel, tanungin niyo, mahilig diyan, alam niya lahat 'yan, 'di ba? 'Di, joke lang. So, yung mga bagay na 'yan, kung ano yung madalas na interest mo sa Facebook mo, yan yung isa-suggest sa'yo na groups ni Facebook. Pero most likely, mas maganda kapag nag-attend ka o nag-add ka sa groups,
Do'n ka sa may mga kotse, lahat ng mga groups na may mga kotse i-add mo 'yun. Mag-join ka do'n, bakit? Eh, lahat ng mga tao do'n may kotse, ibig sabihin may pangsali, 'di ba? Do'n mas maganda nagne-network, do'n mas maganda nagma-market, 'di ba? O kaya yung mga page, yung mga buy and sell, yung mga lugar. Actually ako, ang dami kong naging bagong leaders. Actually, sila pa yung mga nagpayaman sa'kin by doing this, yung pagpo-post sa mga Facebook groups. Alam niyo po ba na si, ah, Sir Albert Bartolay, isa siya sa mga downlines ko, 'di ba? Yung upline niya, si Sir Albert hindi ko talaga 'yan direct referral. Ang napasali ko yung upline niya. Nag-post ako sa groups ng San Jose del Monte, Bulacan. Tapos naging interesado 'yon, minute ko 'yon sa may Jollibee sa Tungko, napasali ko. Tapos napasali niya si Sir Albert. Yung upline niya nag-quit na pero si Sir Albert nagpatuloy. Si Ma'am Sara, hindi ko 'yan direct referral. Yung upline ni Ma'am Sara napasali ko sa Facebook groups lang din. Tapos napasali niya si Ma'am Sara. Nag-quit na 'yon, yung direct referral ko pero si Ma'am Sara nagpatuloy. Sa team A ko si Ma'am Sara, sa team B ko si Sir Albert, sila yung nagpa-Millionaires Club sa akin. Nakuha ko lang sila sa groups. So napaka-powerful ng mga group posting. So kung ikaw gagawin mo 'to, by chance, eh, malaki yung pagkakataon na kumita ka din, maging Millionaires Club ka din. Ang maganda itong groups, libre, walang bayad. Compare sa posting na kailangan mong gumastos ng 500, ng 1,000 para lang magkaroon ka ng bagong prospect mo, eh, dito sa mga groups, sa dami ng groups, sa totoo lang, grabe ako hindi ko na mabilang gaano karami yung groups ko. Hindi ko nga alam kung sino mga nag-a-add sa'kin dun, eh. Yung mga single parents, single ganito, mga forever, ewan ko. Basta ang maganda naman nun, eh, nandiyan na, inegosyo mo na lang. Mag-post ka ng mag-post sa ayaw sa gusto nila. Wala namang problema kung ayaw nila, eh. Eh, paano kung gusto nila? Hindi mo malalaman kung gusto kung hindi ka magpo-post. So, post ka lang ng post. May mga chances nga sa kaka-post ko bina-ban na ako ng mga groups. Pero okey lang, wala akong pakialam. Ang importante yumaman ako. 'Di ba? Kasi kapag malinaw sa'yo kung saan ka dadalhin ng ginagawa natin, eh, ano naman kung ayaw nila, hindi naman para sa kanila, eh. Eh, yung post ko naman para lang dun sa mga taong gusto. Eh, kaya lang kung ang iisipin ko yung mga taong ayaw, paano na yung mga taong gusto? In the first place kapagka inisip mo yung mga negative, 'di mo na gagawin, 'di mo na ipo-post. Kaya ako wala akong pakialam kung may magagalit o wala, basta ako magpo-post lang ako. Kasi naniniwala ako kapag nag-post ako yayaman ako. Kaya ikaw post ka lang ng post, add ka lang ng add, ke bawal, ke hindi. Pero mas maganda kapag nagpo-post ka sa group, humingi ka ng permission sa admin, 'di ba? Ang dali-dali lang naman, PTPA, parang gano'n ba 'yun? Yung abbreviation 'pag magpo-post ka? Permission to Post Admin, PTPA, ta's post ka na. Kahit walang approval, ang importante nagtabi-tabi ka, ang importante nagpaalam ka. Kapagka hindi puwede, ide-delete naman yung post mo. Kapag hindi puwede, aalisin naman. Kapag makulit ka paulit-ulit, iba-block ka nila, okey lang. Importante yumaman ka, 'di ba? Hindi mo naman habang buhay gagawin 'to, eh. 'Di ba? So, bakit kailangan mong isipin yung sasabihin ng iba? Ang importante ikaw malinis yung intensyon mo, bakit? Kaya ka lang naman nagpo-post ng gusto mo makatulong ka sa iba, 'di ba? Mapasali mo yung iba, mapayaman mo rin yung iba. So, anong masama dun? Kamahiya. Ang problema marami sa'tin, ikinahihiya yung negosyo natin. Hindi ko maintindihan bakit ka nahihiya. Unang-una, wala kang dapat ikahiya kasi legal naman yung ginagawa mo. Eh, yung iba nga gumagawa ng masama hindi nahihiya, eh. Tapos ikaw na gumagawa ng mabuti nahihiya ka, 'di ba? 'Di ko maintindihan. Ang importante ikaw alam mo tama yung ginagawa mo, gawin mo lang. Ang importante yumaman ka, yun naman yun. Kaya ako wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, post, 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 post. Kasi sa totoo lang ikaw baka matagal ka ng kasali until now hindi mo pino-post yung negosyo mo kasi nahihiya ka.
networking yung business mo. Alam mo, kapag hindi mo niyakap yung katotohanan na networking tong ginagawa mo, di kaya yaman. Tanggapin mo, walang masama. Hindi lahat gusto yung networking, pero meron. Pero meron. Di ba? Kasi ang network pwede kahit kanino, hindi sa lahat ng tao, pero meron. Kaya kapag ito, pinost mo, pinagpatuloy mo, makikita at makikita mo yung mga tao na magiging business partners mo. Ganun lang naman kasimple kasi hindi mo naman kayang i-please lahat ng tao. Pero alam mo, ang maganda nito, habang patuloy mong ginagawa yung negosyo natin, alam mo, makukuha at makukuha mo rin naman yung gusto mo eh. Kasi ang simple lang ng negosyo natin. Hanapin mo lang yung mga tamang tao. Yung mga tamang tao na makikita kung ano yung nakita mo. Yung mga tamang tao na gusto kung ano yung gusto mo. Pag nagkakilala kayo, magkakasundo kayo, yayaman kayo. So hindi lahat ganon, pero meron. Kaya nga numbers game ang business eh. Pero bakit ka natatakot? 76 million ang nagse-cellphone sa Pilipinas pa lang. Bakit ka natatakot na maubos yung kakilala mo? Wala nang sumali sa'yo. Ang totoo, mas marami yung hindi mo kilala kaysa dun sa mga taong kilala mo. And guess what? Maniwala ka sa akin o hindi, yung mga taong hindi mo kilala, sila pa yung unang maniniwala at magtitiwala sa'yo kaysa dun sa mga tao na araw-araw mong kasama. Alam nyo ba na sa business na ginagawa natin, ang magpapayaman sa'yo, hindi mo kilala? Yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga kamag-anak mo, hindi yan ang magpapayaman sa'yo. Alam mo kung bakit? Kahit sumali na lahat ng kamag-anak mo, hindi ka pa rin yayaman. Bakit? Gaano ba karami yan? 'Di ba? Pero alam mo, yung mga taong hindi mo kilala, sila yung tao na kailangan mo. Kaya kausapin mo. Kasi kapag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman kung gusto. Alam mo anong masakit? Hindi mo kinausap ng ibang tao, sumali sa ibang tao, tapos manghihinayang ka, tapos magsisisi ka. Sayang naman, 'di ba? So, tapos na po tayo. Actually, hanggang dito na lang yung training natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na nagstay hanggang sa dulo. Sana hindi ito yung una at huling beses na magkikita-kita tayo kasi marami pa tayong trainings na gagawin, 'di ba? Pero sana natuto kayo ngayong gabi. Natuto nga ba kayo? Natuto ba kayo? Natuto, 'di ba? Kasi sayang naman kung nagpuyat ka, no? 'Di ba? Nagstay ka hanggang dulo tapos ang masakit wala ka palang natutunan. Anong ginawa mo, 'di ba? So ayun, ang maganda marami palang natuto. So thank you very much po again sa pag-stay ninyo. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Again, sana hindi ito yung una at huling beses na magkakasama tayo. At wag po kayong aalis, wag po kayong bibitaw dahil meron po tayong raffle para sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga naka-open ang camera mula nung nag-umpisa hanggang dulo. Malaki po yung chance na kayo ay manalo. So thank you very much and back to you, Sir Arnie, para sa ating raffle. Thank you and God bless po sa inyong lahat.